Sandali lang. Hawakan mo. Ha, kakaiba. Bakit sumasakit ang tiyan ko buong araw ngayon? Aray. Ang anak ko ay nagtatrabaho ng husto para magbigay sa iyo. Pero ikaw, bumalik ka agad at nagpapahinga ka lang. Hindi po, maaga akong nagsara ngayon at hindi maganda ang pakiramdam ko. Baka masakit ang tiyan mo, no? Nilagyan mo ng pampurga. Jiang Xiying, paano mo kinakausap ang nanay ko? Akala mo ba ang binigay sa iyo ng nanay ko ay pampurga? Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba ay mabibigyan mo ng anak ang kuya ko? Ma, binigyan mo ako ng gamot na hindi ako magbubuntis? Bakit po? Bakit? Ikaw na isang mahirap at mababang babae. Kung manganak ka man, isang basag ang magiging anak mo. Hindi ka bagay para sa anak ko. Hindi ka bagay para sa aming pamilya, Wu. Ang anak ko ngayon ay nakapasok na sa Zhao Group. Siya ang magiging financial talent. Sino ka para manganak para sa kanya? Bakit ka ganyang kasama? Sasabihin ko kay Wu Fan. Masama ako. Napakabait ko lang sa iyo. Binigyan kita ng gamot, mura lang ang ginawa ko sa iyo. Dapat sa iyo, sipaing ganyan. Huh. Ikaw na Jiang, hindi pa kita natatanong? Paano mo kausapin ang nanay ko? Wu Qiao, kahit ano pa ang mangyari, bayaw mo pa rin ako. Bayaw? Hindi nagtitinda ng pancake ang bago kong bayaw. Bagong bayaw? Anong ibig mong sabihin? May naririnig ka bang kung ano? Wala naman akong sinabi. Wu Fan? Sino siya? Ha? Waner, hintayin mo ako ng 5 minuto. Wu Fan? Wu Fan! Jiang Xiying, hindi ka man lang tumingin sa salamin para makita ang sarili mo. Isa kang walang kapangyarihan at walang kwentang nagtitinda sa kalye. Tingnan mo pa ang nasa labas. Iyon ang dalagang anak ng Lin Group, Lin Waner. Sabihin mo sa akin, kung ako ikaw, ano ang pipiliin mo? Ang 5 taon naming relasyon ay hindi pa rin makapantay? Ako, isang magiging henyo sa pananalapi. Anong relasyon ang mayroon ako sa isang nagbebenta ng pancake na tulad mo? Ikaw na ilang taon nang umaaligid sa akin. Hindi ba't para lang yan sa pera at kinabukasan ko? Ako? Inaangkin ko ang pera at kinabukasan mo? Wu Fan, ang matrikula mo para sa master's degree sa business management, ako ang nagbayad niyan. Ang pagpasok mo sa Zhou Group, ako rin ang naghanap ng tao para sa iyo. Ha ha ha. Jiang Xiying, hindi ka ba nahihiya? Bakit hindi mo titingnan ang sarili mo sa salamin? Kaya mo ba talaga ang mga bagay na yan? Sasabihin ko sa'yo, lahat ng ito ay tulong ni Lin sa akin. Wu Fan, ikaw ay walang utang na loob? Sasabihin ko sa'yo, mag-isip ka muna bago ka magsalita. Kung hindi ka lang ilang taon nang nakakapit sa akin, matagal ko nang nakasama si Waner. Paano pa kita makukuha? Nakasama kita? Dahil lang sa iniligtas mo ako noon. Gusto ko lang suklian ang utang na loob. Hindi naman ako nakakapit sa iyo. Kailan kita iniligtas? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi mo na ba naaalala? 15 taon na ang nakalipas sa tabi ng ilog. Kaya pala nagpakasal ka sa akin. Inakala mong ako ang iyong tagapagligtas. Isa kang ang hangal, hindi mo inasahan, na nagkamali ka pala ng lalaking pinakasalan. Ha 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 ha. Ito, pirmahan mo sa loob ng 3 araw. Tapos umalis ka na at hanapin mo na ang tagapagligtas mo. Wu Fan, Bakit? Ayaw mo bang pumirma? Gusto mo pa bang magpakamatay para sa akin? tingnan mo ito ng mabuti. Simula ngayon, wala na akong anumang kinalaman sa pamilya mo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tumalon ka sa tulay na parang wala kang magawa? Nakakasira ng buhay mo at buhay ng iba. Ako, may sakit ka ba? Gusto ko lang magpalamig. Kuya, bitawan mo. May sakit nga ako.
Kung hindi ka lang kamukha ng matagal ko nang hinahanap, hindi kita pakikialaman. Aray, bitawan mo ako. Pasensya na, Boss Jiang. Nahuli kami. Sana ay hindi kayo nagulat. Sakto ang dating ninyo. Tapos na ang mission ko. Handa na akong bumalik? Maghanda ka. Boss Jiang, kayo ang pinakamalaking financial mogul ng China, ang control ng Jiang Corporation. Sa loob ng 5 taon, naghirap po kayo. Huwag na nating banggitin ang nakaraan. Huwag mong sasabihin kanino man ang tunay kong pagkatao. Narinig mo ba? Masusunod. Maligayang pagbabalik, Boss Jiang. Maligayang pagbabalik, Boss Jiang. Mayroon pa bang dapat iulat? Boss Jiang, heto po ang isang black card. Gamitin niyo muna. At saka, narito ang imbitasyon para sa birthday party ni Pangulong Lu bukas. Tingnan po ninyo. Lu Shangtian? Hindi ba siya ang bagong presidente ng Samahan ng Kalakalan ng Tianlin City? Kaarawan niya bukas? Wala naman akong negosyong konektado sa kanila. Bakit ako inimbita? Kayo po ang pinuno ng buong financial community ng China. Kung magpakita lang kayo ng konting galaw, maaari ninyong gibain ang buong sistema ng pananalapi ng bansa. Sa isang salita lang, maaari ninyong pabagsakin ang isang malaking korporasyon. Siya, na isa lamang maliit na presidente ng Local Chamber of Commerce, kung maanyayahan niya kayo para magbigay ng karangalan, iyon ay malaking biyaya para sa kanya. Kung ganoon, pupunta ako at titingnan. Dalhin niyo siya sa ospital, tapos ihatid niyo ako pabalik sa pamilya Wu. Hindi ba ito si Zhou Fang, ang pangalawang binata ng Zhou Corporation, si Ginoong Zhou? Dali. Siya pala ang boss ng dati kong asawa. Ay, interesante. Magpapakasal na ang kuya mo kay Miss Lin. Itong bahay na ito, tayong dalawa na lang ang titira. Balak ko, maghanap ng magre-renovate ulit. Ang galing, ma. Itapon na natin ang lahat ng gamit ng babaeng iyon. Kailangan pa bang sabihin iyan? Tingnan mo, hindi ba lahat ng iyan ay basura niya? Jiang Shine, nakipagdiborsyo ka na sa anak ko. Bakit ka pa nagbabalik? Mira ako rito ng matagal, kaya nagkaroon ng damdamin. Huling tingin bago umalis, may kailangan akong asikasuhin. Imbitasyon para sa kaarawan ni Lu Wentian. Si Lu Wentian ay ang sikat na pangulo ng Chamber of Commerce at bigating negosyante sa Tianlin City. Ikaw isang mahirap na babaeng nagbebenta lang ng pancake. Paano mo nakuha ito? Wala kang pakialam doon? Ibalik mo sa akin. Ibalik sa iyo? Siguradong ninakaw mo lang iyan sa anak ko. Diyos ko, ang imbitasyon na iyan? Sabi ni kuya, binayaran ni Ate Waner ng 200,000 piso para lang makakuha, tapos ninakaw lang ng babaeng ito. Hindi ba? Isang mahirap na babaeng nagtitinda ng pancake. Akala niya dahil lang sa isang imbitasyon, makakasali na siya sa mataas na lipunan. Nag-iisip lang siya ng imposible. Magaling. Kung ganoon, kayo na nag-iisip na makakasali sa mataas na lipunan sa pamamagitan ng pagsunod kay Wu Fan at pagiging taga-sipsip ng Lin family ay makakasali sa mataas na lipunan, hindi ba't panaginip lang din iyon? Anong sinasabi mo? Ngayon, nasa maganda akong kondisyon. Ayaw kong makipag-away sa iyo. Umalis ka na. Sa bahay na ito, wala ka ng pag-aari. Ang lahat ng mga basura na iniwan mo, itinapon ko na sa labas. Kung hindi mo pa matanggap, ikaw na ang pumulot ulit. Nagkataon? Dumating din ako ngayon para magtapon ng basura? Ikaw? Ano ang itatapon mo? Ikaw? Ikaw? Ay, yung dalawa. Napakatapang mo. Naglakas loob kang tawagin kaming basura ng anak ko. Sinong nagbigay sa iyo ng ganoong lakas ng loob? Bakit? May ikakahiya ba ako? Ang bahay na ito, binili ko. Ngayon, babawiin ko ito. Pakibilisan ninyo ang pag-alis. Anong ginagawa mo? Bibigyan ko lang kayo ng isang gabi para ayusin ang inyong mga gamit, dalhin ang inyong mga basura, at lumayas kayo sa bahay ko. Nagloloko ka ba?
Kapag hindi ka namin sinasaway ng 2 araw, nagiging abusado ka na at naglalakas loob kang gawin ito sa akin. Tatawagin ko ang kapatid ko para ayusin ka. Ang kapatid mo? Sinasabi ko sa'yo, ang lahat ng mayroon ng kapatid mo ngayon ay galing sa akin. Kapag binawi ko iyon, wala siyang matitira, wala siyang magiging anumang bagay. Ang babaeng ito, nababaliw na. Isang nagtitinda lang ng pangkeik, naglakas loob magsalita ng ganito. Akala mo ba isa kang malaking personalidad sa negosyo? Ma, baka naman may kakampi siyang malaking tao at gusto niya tayong paghigantihan? Kung sa tingin mo ay ganoon, edi ganoon? Hindi ka patatawarin ng anak ko. Anong nangyayari dito? Kuya, Anak, hindi ko alam kung anong hangin ang hinithit ng babaeng iyan. Si Jiang Xing, bigla siyang nagkasakit at biglang naging napaka-brutal. Pinalabas niya kami ng kapatid mo. Huwag na huwag mo siyang palalampasin. kuya, sobrang yabang niya. Tawagin mo na si Ate Waner para ipaghiganti tayo. Mabuti ka, Jiang Xiying. Naglakas loob kang agawin ng bahay sa akin. Mabuti, Jiang Xiying. Ang lakas ng loob mong agawin sa akin ang bahay. Nasaan siya? Sumagot siya ng tawag at sinabing pupunta raw siya sa Yanghe Hospital. Umalis na sakay ng kotse. May kotse siya? Sigurado akong inupahan lang yan. Siya na nagtitinda lang ng Jianping. Saan siya kukuha ng pera para magupa ng kotse? Siguradong nakakuha siya ng mayaman at ginagamit niya lang itong pananakot. Jiang Xiying, humanda ka sa akin. Jiang Xiying, talagang minaliit kita. Isang nagtitinda lang ng Jianping sa kalye, pero nakapasok sa lungsod ng Tianlin at nagtatrabaho pa sa pinakamagaling na ospital bilang care worker. Ako? Care worker? Huwag mo akong kausapin gamit ang ganyang tono. Sasabihin ko sa'yo, mula sa pagiging tagatinda ng Jianping hanggang sa care worker, hindi ba't naglilingkod ka pa rin sa mga nasa ilalim? Tatanungin kita, bakit mo pinalabas ang nanay at kapatid ko? Kaya pala iyan ang ipinunta mo rito? Sige, kung gusto mo ang bahay, pwede. Ari-arian habang kasal. Hati tayo sa 2. Bumili ka, ibibigay ko sa'yo ang bahay. Jiang Xiying, binalaan kita. Huwag mong isiping sa pagpapakita lang ng titulo ng bahay. Matatakot mo na ako. Hindi lang sa akin mo inaagaw ang bahay ngayon, kundi sa buong Lin Corporation. Alam mo ba yon? Alam mo ba? Nakikipag-agawan ka sa buong Lin Group para sa bahay na ito. Alam mo ba yon? Ito ay isang pribadong ospital, bawal ang maingay. Oh, hindi ba ito si Assistant Manager Wu? Bakit ikaw din ba ay bumisita kay Zhao? Sakto ang dating mo. Ang babaeng ito ay nagtitinda lang ng pancake sa kalye. Nakapasok sa pribadong ospital ng mga mayayaman. Hindi natin alam kung anong masamang balak ang ginagawa niya. May ganito ba? Miss, hindi kita kilala. Umalis ka na ngayon. Kung hindi, ipapatawag ko ang pulis. Sa palagay ko. Mas mabuti kung tawagan ninyo ang Jiang Group bago kayo magpasya kung paalisin ninyo ako o hindi. Jiang Group? Hahaha. Jiang Xiying, nabaliw ka na ba matapos kitang iwanan? Ikaw at si CEO Jiang ng Jiang Group, maliban sa iisang apelyido, ano pa ang pagkakatulad ninyong dalawa? Wu Fan, sayang at naging assistant manager ka pa ng 3 taon, ang limitado ng pananaw mo. Jiang Group, CEO Jiang. Anong antas ba yon? Isang big boss. Ibig sabihin, may connection ka sa kanya? Wala pang nakakakita sa buong mundo ng negosyo ng China sa tunay na mukha ni CEO Jiang. Lahat ng nangungunang industriya sa buong China ay kailangang sumunod sa bawat utos ni CEO Jiang. Nababaliw ka na ba? Naglakas loob kang magpanggap na siya? Oh, kung ganoon, mataas pala talaga ang tingin ninyo sa kanya. Tanga. Walang alam. Bakit? Ngayong nabunyag na kita, naghahanap ka ng paraan para makalusot, tama? Huli ka na. Direktor, bakit ka pa nakatunganga? Palabasin mo siya. Assistant Wu, sino ang gusto mong paalisin? Zhao, bakit kayo nandito? May shares ako sa ospital na ito? Bakit hindi ako pwedeng nandito? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, masama ba ang pakiramdam niyo? Kailangan niyo ba akong... Kailangan. Ngayon din? Agad? Mabilis? Umalis ka rito. Sige, aalis na ako. Hindi, Zhao. Bakit po? Dahil bastos ka sa nurse ko. Ang nurse niyo? Hindi, Zhao. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Siya ang ex-wife ko. Nagbebenta lang yan ng pancake sa kalsada. Hindi siya nurse. Ganyan mo itrato ang ex-wife mo. Nang tinanggap kita, hindi ako nagkaroon ng pagsusuri sa iyong moralidad, isa iyong pagkakamali. Mukhang sumampa ka sa mataas na sangay ng pamilyang Lin, at sa huli guguluhin mo ang aking Zhao Corporation.
Jisho, wala po. Hindi ko iyon ang ibig sabihin. Kumuha ka ng isang buwang sweldo sa finance. Bago ako bumalik sa opisina, dapat wala ka na sa Joe. Ano? Jisho, gagawin mo yan para lang sa babaeng ito. Kalahating buwang sweldo. Jizao, Walang sweldo. Umalis ka na, umalis ka na. Namatay ka ba? Dahil sa lalaking ito? Hindi. Nagkakamali kayo. Dahil sinamahan mo ako sa ospital. Huwag ka nang magbenta ng pancake sa kalsada. Magtrabaho ka na lang sa kumpanya ko. Salamat sa kabutihan niyo, Jijo, pero sa tingin ko hindi ko pa iyon kailangan ngayon. Isang babaeng walang pinag-aralan. Kung handa akong gumawa ng pancake, kayang-kaya kong paabutin ito sa stock market. Kaya, bakit pa ako magtatrabaho para sa iba? Hindi ko napansin, pero malakas ka pala. Malandi ka. Pinalayas mo kami at nawalan ng trabaho ang anak ko. Hindi pa tayo tapos. Aling Kiao, nagkakagulo ka sa birthday party ni Master Lu? Hindi ka ba natatakot na mamatay ng kahiya-hiya? Kuya, Jiang Xiying, wag mong isipin na porket sinusuportahan ka ni President Zhou, hindi na kita kayang galawin. Kahit wala siyang sumbatan sa akin, ano ngayon? Ninanakaw ng nanay mo ang aking imbitasyon at hindi pa ako nakakasingil sa kanya? Huwag kang makinig sa babaeng ito na nagsisinungaling. Ninakaw niya ang kanyang imbitasyon. Tingnan mo kaagad. Ang imbitasyon mo at ni Miss Lin, hindi ba't ninakaw niya? Jiang Xiying, mag-isip ka ng mabuti. Ang imbitasyon na ito ay nagkakahalaga ng 200,000 piso. Ingat ka at baka pagbayarin ka ni Master Lu. Tama. Kapag nalaman ng tao na ninakaw mo ang aming imbitasyon, hindi lang ang Lin Corporation ang inaway mo, pati na rin si Master Lu. Sige, buksan ninyo ang bag at tingnan ninyo kung nandoon pa ang imbitasyon. Aling Kiao, buksan mo ulit ang imbitasyon at tingnan mo ng mabuti sino ang nakasulat na inimbitahan. Taos pusong iniimbitahan si President Jiang ng Jiang Corporation. President Jiang? Ikaw si President Jiang? Imposible. Sumama sa akin ang babaeng iyan 5 taon na ang nakalipas. Araw-araw siyang nagtatrabaho ng husto para magbenta ng Jianbing. Kung siya si President Jiang, hindi ba't ako na si President Jiang? Wufan! Ang babaeng ito ay maaari mong murahin, ngunit hindi mo dapat kawalang galangan si President Jiang. Kung hindi, wag mo nang isipin ang pamilya Lin. Kahit pa si Master Lu ang dumating ay hindi ka maililigtas. Oo. Pansamantalang naguluhan lang ako. Si President Jiang ay ang pinakamalaking big boss sa negosyo sa China at isa siyang pinakamahalagang bisita ni Master Lu. Paano ako mangangahas na pag-usapan si President Jiang sa likod niya? Salamat sa iyo, Waner, dahil hinila mo ako. Tungkol naman sa babaeng ito, siya ay napakamapangahas. Naglakas loob siyang nakawin ang imbitasyon ni Master Lu. Ang bagay na ito, kailangang ipaalam kay Master Lu. Tama. Sa ganitong antas ng salo-salo, paano makakapasok ang isang baliw na babaeng nagtitinda ng Jianbing? Miss Lin, bilisan mo at ipahila mo siya palabas sa iyong bodyguard. Tao. Kung hihilain mo ako, huwag mong pagsisihan. Tingnan natin, paano ako magsisisi. Ilahin siya palabas. Sandali. Lin Waner. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na gumawa ng gulo sa kaarawan? Ani Master Lu? Presidente Zhao, nagbibiro lang po kayo. Hindi ko po magagawa na galitin si Boss Lu ah. Tama po, Presidente Zhou. Huwag niyo po sanang pagkamalan si Waner. Iyon. Maaari ba ninyo akong bigyan ng isa pang pagkakataon para makabalik sa Zhou City? Tama po, Presidente Zhao. Si Fanfan po ay lubos na tapat sa inyo. Dahil lang po sa babaeng ito, kaya nagkamali kayo ng pagkakaintindi sa kanya. Huwag po kayong magpabuyo sa babaeng ito. Presidente Zhao? Kung iiwan mo ang taong tulad ni Wufan sa kumpanya, baka maging mapanganib po ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang Lin Corporation ay lihim na kumontak sa Zhao family, isa sa 4 na mahuhusay na pamilya. Gusto nilang makipag-isa para igi ang komersyal na posisyon ng Zhou Corporation. Normal na pakikipag-ugnayan lang sa negosyo ang sa amin at sa Zhao family. Sandali lang, paano mo nalaman? Jiang Xiying, sinisilip mo ba ang tawag ko? Presidente Zhao, ang ibig kong sabihin ay... Inamin mo na agad. Mahusay. Lin Waner, huwag mong kalimutan na kakapirma lang ng Lin family mo sa kontrata namin. Presidente Zhao, ako at ang tatay ko ay nalito lang. Tinitiyak ko po, hindi na po kami makikipag-ugnayan sa Zhao family. Ang Lin family at ang taong tulad ni Wufan ay magdudulot lang ng kaguluhan sa komersyal na kapaligiran ng Tianlin City. Tama ka. Hindi ako. Si Zhao Fang maghuhukay ng sarili kong libingan. Ang kontrata ng Lin family mo at ng Zhou Corporation ko. Tapusin na natin ito. Boss Zhou, Boss Zhou, Miss Jiang, kung ang iyong tindahan ng pancake ay plano mong ipasok sa stock market,
Matutulungan kitang umangat. Salamat sa iyo, Boss Joe, sa pagtulong mo sa akin. Pwede kitang isama sa loob, Miss Jiang. Hindi na kailangan ng imbitasyon. Huwag na lang. Bigla kong naalala na may nakalimutan ako, kaya kailangan ko itong hanapin. Hindi man lang siya inusig dahil sa pagnanakaw ng imbitasyon ni Boss Jiang. Huwag kang mag-alala. Kahit na ang The Zhao Group ay sobrang yaman at masyadong mayabang, ang The Lin family ay hindi rin madaling kalaban. Dahil sa posisyon namin sa mundo ng negosyo, pwede ko ring isama kayo ng tita mo sa loob. Mahal, ang bait mo talaga. Ang babaeng iyon na mahirap, makitid ang isip, ubod ng hirap, hindi man lang siya karapat-dapat maging tagahawak ng sapatos mo. Tara na. Huwag kang tingin ng tingin sa paligid. Mukhang hindi ka galang-galang. Pakinggan mo si Mama. Ang mga nakaupo roon ay ang 4 na dakilang pamilya ng lungsod ng Tianlin. Tanging ang pamilya Zhao at pamilya Li lang ang may mga anak na babae. Ang iba ay mga anak na lalaki. At wala pang asawa. Sila pala ang mga binata at dalaga na nakaupo doon. Napakaganda ng kapatid ko. Kahit pa sa mga binata ng 4 na dakilang pamilya, ay higit pa sa sapat. Kuya, anong pinagsasabi mo? Ang gusto ko ay si CEO Joe. Pero ni hindi ka tiningnan ni CEO Zhao. Nakatingin lang siya sa babaeng iyon. Huwag mong banggitin si CEO Zhao. Naiinis ako kapag nakikita ko ang babaeng iyon sa tabi niya. Ang 4 na pinuno ng pamilya na ito, tinatawag na 4 na haligi ng negosyo ng Tianlin. Hawak nila ang buong ikinabubuhay ng Tianlin, ngunit kay Presidente Lu lamang sila nagpapakumbaba. Maraming salamat sa inyong lahat sa paglalaan ng oras upang dumalo sa aking kaarawan. Dito pa lang nagpapasalamat na ako sa inyo. Sana ay mabusog kayo at magsaya. Presidente Lu, ako bilang kinatawan ng aming mga kasamahan sa negosyo ay bumabati sa inyo ng mahabang buhay na parang karagatan at kalusugan na parang bundok. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Sino itong mayaman na babae? Mukhang maganda ngunit... Ang mga mayayaman na babae, nakaupo lahat sa mesa ng panauhin, baka mali ang napasukan niyang bulwagan? May punto ka, talagang walang kamalay-malay. Kung kaninong handaan ay pumapasok na lang. Sa init ng ulo ni Luye, sigurado akong ipatapon niya iyan mamaya, hindi ba? Luya, itong babaeng ito, ninakaw niya ang imbitasyon mo. Luye, ikaw po ang nagimbita sa akin. Marami akong iniimbitahan. Ngunit, binibini, sino ka ba? Ako ay nagngangalang Jiang. Nagngangalang Jiang? Naaalala ko. Ang aktibo kong iniimbita na bisita na nagngangalang Jiang ay isa lamang. Pero ikaw, mukhang hindi ka siya. Matalino si Luye. Jiang Xiying, narinig mo ba? Hindi ka talaga binigyan ni Luye ng imbitasyon. Kung may imbitasyon man o wala, hindi mahalaga sa akin. Gusto ko lang makita ngayon, sino ang nangunguna sa kasalukuyang business chamber dito sa Tianlin City? Sino ba talaga siya? Ngayon, nakita mo na. Tao, ayusin ninyo ang upuan para sa binibining ito. May iba pa akong mahalagang bisita na hinihintay ngayon, kaya hindi na ako magtatagal sa iyo. Luya, hindi ninyo alam. Ang ninakaw niya ay hindi lang basta-basta ang imbitasyon, kundi ang imbitasyon ng Jiang Corporation para kay Mr. Jiang. Lin Waner, ang asal mo ay hindi talaga katulad ng kay Matandang Lin. Si Matandang Lin ay hindi kailanman naging kasing walang hiya mo. Saan mo nakita ang tatay ko? Sa TV ba? Isang batang babae, napakatapang. Oo nga. Ngayon, may mga tao talagang gagawin ang lahat para lang makalapit kay Boss Lu, makapasok sa Chamber of Commerce. Talaga namang gagamitin ang lahat ng paraan. Siguro, humahanga siya sa iyong kapangyarihan, Boss Lu, kaya nakagawa siya ng katangahan. Ninakaw ang imbitasyon para kay Boss Jiang. Kapatid na Zhao, sino ba si Boss Jiang? Kung mag-iisip lang si Boss Jiang, ang buong negosyo sa Huaguo ay matitinag. Tama?
Ninakaw pa niya ang imbitasyon na ibinigay ni Boss Lu kay Boss Jiang. Kung magagalit si Boss Jiang, wag lang tayong apat na magkakapatid, pati si Boss Lu, baka magdusa rin. Oo nga. Ito ay magdudulot ng kahihiyan sa ating buong Tianxiang Chamber of Commerce. Boss Lu, hindi mo ito maaaring palampasin ng ganoon lang? Mga nakatatanda at mga tiyo, sobrang tama ang sinabi niyo. Kilala ko ang babaeng ito. Hindi siya anumang miss, at hindi rin siya kabilang sa aming negosyo. Isa lang siyang nagtitinda sa kalye na nagbenta ng Jianbing sa loob ng 5 taon. Ano? Nagtitinda ng Jianbing? Ha ha ha. Sa pagkakataong ito, ang dangal ni Boss Lu ay lubhang nabawasan. Isang mahirap na babaeng nagtitinda sa kalye. Nag-iingay at pumasok sa kaarawan ni Boss Lu para magdulot ng gulo. Ang reputasyon ba ni Boss Lu sa Chamber of Commerce ng Tianlin ay gusto pa ba niya? Tigil na sa pagsasalita. Wala ka na bang pagpapahalaga sa buhay mo? Paano ka naglakas loob na nakawin ang aking pag-aari, Lu Xiangtian? Mga tao, palabasin siya. Teka muna. Boss Lu, si Miss Jiang ay panauhin ko. Ano? Siya ang panauhin mo? Tama. Kasama ko si Miss Jiang para batiin kayo ng kaarawan, Boss Lu. Pamangkin? Sabi nila itong panauhin mo ay nagnakaw ng imbitasyon na ibibigay ko kay Boss Jiang. Magpaliwanag ka. Boss Lu, isang pagkakamali lang ito. Nandito ang imbitasyon, buo at walang galos. Ang imbitasyon na ito ay dapat nasa kamay ni Boss Jiang. Ngayon hindi na ibigay. Sino ang mananagot dito? Itong si Young Master Zhou. Dahil lang sa isang babaeng patapon, nagagawa niyang kalabanin si Boss Lu. Hindi rin siguro matino ang pag-iisip niya. Ma, hindi mo pwedeng sabihan ng ganyan si Young Master Zhou. Ang babaeng iyon na si Jiang Xiying, hindi ko alam kung anong sumpa ang ipinainom niya kay Young Master Zhou. Wu Fan, sa tingin ko si Jiang Xiying ay matagal na sigurong nagtaksil sa iyo. Nakikipagtalik ang asawa mo sa boss niya. Medyo naaawa na ako sa iyo. Jiang Xiying, Young Master Zhao. Ngayon, tingnan natin kung paano ninyo haharapin ito. Young Master Zhou, nagkataon lang na nagkakilala tayo. Hindi mo kailangang kalabanin si Boss Lu dahil sa akin? Ginoong Zhou, nagkasalubong lang tayo. Hindi mo kailangang kalabanin si Ginoong Lu dahil sa akin? Huwag kang masyadong assuming naiinis lang ako sa mga taong naninira tulad ni Wu Fan. Pero sino ba namang mag-aakala na wala kang takot sa kamatayan at naglakas loob kang kalabanin si Ginoong Lu? Walang sinuman sa buong Tianlin ang nangangahas na galitin siya. Ang pinuno ng Tianlin ay hindi naman ganoon katindi. Nakakatakot man ang dating. Pero kung gusto mong manatili sa posisyon, hindi ito nakasalalay sa pagiging malakas ng boses mo. Ano ang sinabi niya? Wala po. Paumanhin po. Ginoong Lu, ako na ang bahala rito. Kilala ka rin naman, Ginoong Zhao, dito sa Tianlin. Bukod pa sa pambihirang kakayahan mo, malakas din ang pamilya Zhao dahil pinoprotektahan mo siya. Hindi ko muna ito hahabulin. Napakabait ninyo, Ginoong Lu. Ngunit sa mataas na katayuan ni Ginang Jiang sa buong China, malaki ang impluensya niya. Lahat ng opisyal at mayayaman, mga makapangyarihang tao, ay nagsisikap na makipagkaibigan kay Ginang Jiang. Kung malalaman niyang hindi kayo patas sa kanya, at magagalit si Ginang Jiang, baka madamay kayo, Ginoong Lu. Tama si kapatid na Kian. Hindi natin kayang galitin si Ginang Jiang dito sa buong Tianlin. Para hindi na maulit ang ganitong sitwasyon, kailangan natin itong gawing babala. Hindi natin siya pwedeng palampasin ng ganoon kadali. Pamangkin, naririnig mo ba? Kung si Ginang Jiang ay magagalit sa akin dahil sa imbitasyon at magdadala ng galit sa komunidad ng negosyo sa Tianlin, paano mo pananagutan ang pagkawala ng lahat? Paano mo ito aakuin? Pamangkin, narinig mo ba ako? Kung sa pagkakataong ito si Mr. Jiang ay magalit sa akin dahil sa imbitasyon at idadamay pa ang negosyo ng Tianlin, paano ka mananagot? Ang pagkalugi ng lahat? Paano mo pananagutan? Kung dumating man ang araw na iyon,
Handa kong isanla ang Zhou Group. At ako mismo ang haharap kay Mr. Jiang para humingi ng tawad. Naniniwala ako, si Mr. Jiang bilang isang big boss sa negosyo ng China ay hindi isang taong makitidang isip at walang pakialam. Abay. Ang ibig sabihin ba ng sinabi mo, ako ang taong makitid ang isip at walang pakialam? Lolo Lu, ako ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi mo kailangang sigawan si Young Master Zhou. Bukod pa rito, paano mo nasabi na siguradong hindi darating si Mr. Jiang? Sino ka ba sa akala mo? Ikaw na isang munting bata. Kaya mo bang panagutan si Mr. Jiang? Sa tingin mo ba dahil pareho kayong nagngangalang Jiang, si Mr. Jiang ay makikinig sa'yo? Ha ha ha. Ang business world ay parang digmaan. Ang mga taong may tapang, diskarte at swerte, sila lang ang magtatagumpay sa huli. Kung, Lolo Lu, isa ka talagang taong may tapang, diskarte at swerte, bakit ayaw ka namang tulungan ni Mr. Jiang? Kahit walang imbitasyon? Ano namang problema doon? Dahil sinusuportahan siya ni Zhou Fang, lahat na lang ng salita ay nasasabi niya. Bakit noon hindi ko napansin na napakaangas niya? Naguguluhan din ako. Isang nagtitinda lang ng pancake. Saan nakuha ang daming kaalamang iyan? Siya ay kasalukuyan pa ring nakaluhod. Ngunit hindi naman ganyan ang hitsura. Tama po kayo. Ang paggalang at katapatan na ipinapakita ni Ginoong Lu kay Ginoong Jiang. Tayong lahat ay nakikita iyan tulad ng sinabi ni Binibining Jiang. Kahit na minamaliit ni Ginoong Jiang ang iba, ngunit kayo, Ginoong Lu, ay sadyang iginagalang niya. Kaya kaming lahat, natural lang na kayo, Ginoong Lu, ang aming susundin. Ha 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 ha. Lolo Lee, parang hindi ka nagsasalita para sa babaeng bisita, kundi para sa isang manugang. Ha 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 ha. Mr. Lee, mukhang hindi ka tumutulong sa babaeng bisita, kundi tumutulong ka sa magiging manugang mo. Napakamalinaw ninyo, Boss Lu. Nakita ninyo, si Mr. Lee na gustong gawing manugang si Young Master Zhou. Ha ha ha. Dahil nahalata na kami ni na Boss Lu at kapatid na Kian, sasabihin ko na lang ng diretso, si Young Master Zhou ay isang matalino at magaling na binata, guwapo at elegante. Kaya nais kong maging biyenan. Hindi naman siguro ito labis, di ba? Ha 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 ha. Ang aming Tianlin ay may pinakamahusay na Diamond Bachelor. Ang magiging matchmaker ni Young Master Zhu, ang matchmaker na ito, natural lang na ako iyon. Oh, mabuti, mabuti. Si Boss Lu ang magiging matchmaker. Haha. Salamat sa inyong kabaitan, Boss Lu at Tio Lee, pero mayroon na akong gusto. Hindi ko kayo kayang sundin. Zhou Fang. Ang tatay ko ay si elderly ng 4 great families. Isang karangalan mo na sinusuportahan kanya. Isang karangalan mo iyon. Hindi ako naniniwala na may iba pang dalaga na mas malakas ang koneksyon kaysa sa akin. Paumanhin? Ako, si Zhou Fang, hindi tinitingnan ang pinagmulan o pamilya ng babae. Kung mayroon akong nararamdaman, kahit na simpleng tao lang siya o kahit mahirap, hindi ko iyon naalintanahin. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin may gusto ka sa katabi mo na si Miss Jiang na mukhang ordinaryo. Mr. Zhou, kakahiwalay ko lang. Wala akong anumang magandang pakiramdam para sa mga lalaki. Huwag mo akong tingnan. Bilis pumayag ka na sa alok ni Miss Lee. Masyado kang nag-iisip. Ang taong gusto ko, wala sa handaan ngayon. Hindi ko pa siya nahahanap. Kapag nahanap ko na siya, talagang liligawan ko siya at gagawin ko siyang asawa ko. Oh, 15 taon na ang nakalipas. Noong nagliliwaliw ako, hindi sinasadyang nakita ko siya sa tabi ng ilog. At iniligtas ko siya. 15 taon na ang nakalipas? Sa tabi ng ilog? Ano ang pangalan ng batang babae na iniligtas mo? 15 taon na ang nakalipas? Sa may ilog, ang babaeng iniligtas mo, ano ang pangalan niya? Dinala ko siya sa ospital, pero hindi ko inaasahan na noong gabing iyon, palihim siyang umalis. Mula noon, hindi ko na siya nakita muli. Siya pala? Ang nagligtas sa akin 15 taon na ang nakakaraan? Siya pala. Zhou Fang! Tingnan mo ang itsura niya, may binubulong pa kay Zhou Fang. Kung si Zhou Fang at si Miss Lee ang magkasama, wala akong masasabi. Pero kung sa babaeng ito, hindi ako papayag. Huwag kang mag-alala, mahal kong anak. Ang ganyang klaseng babae, lalabas din ang tunay na kulay niyan, maaga o huli. Pagdating ng panahon, ang mga mayayaman, gagamitin lang siya na parang basahan at itatapon pagkatapos gamitin. Hintayin na lang natin at panoorin ang palabas. Tito Lee, kahit na nabigo ko po kayo sa pagkakataong ito, mananatili pa rin tayong magkasosyo. Umiinom ako para sa inyo. Hindi ako nagtatampo na hindi nagustuhan ni Young Master Zhou ang anak ko, pero tingnan mo si Young Master Zhou. Tingnan mo,
Mukhang may malapit siyang relasyon kay Miss Jiang. Mukhang masyadong malapit ang relasyon niya. Narinig kong nagbubulungan ang mga tao kanina na bago pa naghiwalay si Miss Jiang, nakipagsiping siya sa boss ng asawa niya na walang iba kundi ikaw. Nakipagsiping kayo. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Tito Lee, ito ay usapin namin. Walang kinalaman si Miss Jiang dito. Bilang isang matanda, kung ikaw ay mag-iinsulto ng isang babae sa harap ng publiko, sa tingin ninyo, hindi ba ito makakasira sa imahe ninyo bilang isang matanda? Leader ng pamilya Lee, iyan ay chismis. Sino mang nagsabi niyan, kakasuhan ko. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gagawa. Iyan ang pinag-uusapan ng lahat dito. Ibig sabihin, sa birthday party ni Master Lu, ang mga bisita ni Master Lu ay idedemanda at ipapakulong mo? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin. Iyan ang pinag-uusapan dito ng lahat. Hindi kaya, aarestuhin mo sila sa gitna ng birthday party ni Luye? Tama si Lowly, Young Master Zhu. Makinig ka sa tito mo. Makipaglaro ka lang sa ganyang klasing babae, huwag kang makikialam sa kanya sa anumang paraan. Hindi ako bulag si Xiaofang. Hindi ko kailangan ng iba para turuan akong pumili ng babae. Sa iyo naman, Tio Lee, madali kang naniwala sa chismis ng iba. Iyan ay para sa iyong imahe. Labis na hindi ka nais-nais. Zhou Fang, pinagtatanggol mo ang isang babaeng hindi alam ang pinagmulan. Wala kaming halaga sa iyo, hindi ba? Kung ganyan, ang iyong taunang 100 milyong negosyo sa pamilya Lee. Hanggang dito na lang iyon. Masyado mo akong minamaliit. Ang 100 milyon? Sapat na ba iyan para piliin ko ang isang babaeng hindi ko gusto? Idagdag mo pa ang Lin Group, 100 milyon din iyon sa isang taon? Papa, Narinig ko sa anak ko, dahil sa babaeng may apelidong Jiang na ito, tinanggihan mo ang anak ni Gi, Lee sa harap ng lahat at ibinaling mo pa ang galit mo sa anak ko at tinapos mo ang pakikipagtulungan sa Lin Group Corporation? Arui, Young Master Zhou, bilisan mo at humingi ka ng tawad kay Tio Lee at Jiggy. Lin, huwag mong hayaan na dahil lang sa isang babae, mawalan ka ng malaking halaga. Oo nga, dahil sa isang babae. Nawalan ka ng 200 milyon sa isang araw. Kung hindi siya salot, ano pa? Ska. Gege, Lin. Aksidente kong narinig na ang Lin Group ay nakikipag-ugnayan sa pamilya Zhao ng palihim. Nagtaka ako, kaya nagpahanap ako ng impormasyon para kay Jiga, Zhao. Ikaw na isang babaeng nagbebenta ng pancake na dumating sa ganitong mataas na antas ng pagtitipon, bakit hindi ka na lang tahimik na maglingkod at ngumiti? Bakit ka naghahanap ng gulo rito? Ikaw na babaeng nagbebenta ng pancake, pumunta sa ganito kataas na lugar, hindi ka nagsisilbi ng maayos at nakangiti, pero gumagawa ka ng gulo dito? Hindi kaya si Ginoong Lee ay may itinatago? Kaya ganyan katindi ang reaksyon? May itinatago ako? Natatakot ako sa'yo? Babaeng hindi marunong gumawa ng pancake ng maayos? Kung gayon, ipagpapatuloy ko ang pagsasalita. Nalaman ko. Matagal ng palihim na pinalitan ng Lin Corporation ang supplier ng walang alam ang Zhou Corporation at nakipagtulungan sa pamilya Zhao. Hoy, Ginoong Lin, hindi ninyo ba alam na labag ito sa kontrata? Sino ang nagsabi? Wala namang ganyan. Hoy, Jiang, sasabihin ko sa iyo, kapag nagpatuloy ka sa pagsasabi ng walang kabuluhan, maaari kitang kasuhan ng libelo. Tama. Sa harap ni Presidente Lu, inaakusahan mo kami ni Ginoong Zhao sa publiko? Huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na saktan ang babae? Ginoong Lin? Ginoong Zhao? Kung mayroon man o wala, hindi ito batay sa kung sino ang may malakas na boses, kundi sa ebidensyang totoo at hindi mapapasubalian. Maestro Lu, dinala ni Zhou Fang ang hindi ko alam kung sino na babae para sirain ang aking pangalan. Ano pa ang magiging kredibilidad ko sa negosyo ng Tianlin? Dapat mo akong tulungan. Pakiusap. Binibining Jiang, nakikita kong matalino ka sa pananalita. Hindi ka mukhang nagtitinda ng pancake sa gilid ng kalsada. Sabihin mo na, sino ka talaga at ano ang ginagawa mo? Hindi. Mali ang hula ninyo. Sa ngayon, isa lang akong nagtitinda ng pancake. Binibining Jiang, baka hindi mo gaanong alam. Inaakusahan mo sina Ginoong Lin at Ginoong Zhao na kumita ng sobra sa mga transaksyong may halagang 10 milyong piso. Kumita ng sobra. Ito ay isang napakaseryosong paninirang puri. Kung aatasin sa akin ni Ginoong Zhao na mamagitan, natatakot ako sa magiging kahihinatnan, hindi mo kayang harapin. At ang binatang Zhou mo ay hindi rin kayang harapin. Miss Jiang, baka hindi mo alam na inaakusahan mo sina Boss Lin at Boss Zhao ng pagkuha ng kita mula sa negosyong nagkakahalaga ng 10 milyong. Isang seryosong paninirang puri iyan. Tama. Kung hihilingin ni Boss Zhao kay Ginoong Lu na pamunuan kami para makamit ang hustisya, baka hindi mo kayang panagutan ang mga kahihinatnan nito?
At hindi rin ito kakayanin ng iyong boss Joe? Ang paggawa ng mga bagay ay nangangailangan ng integridad para lamang sa 200 milyong? Itinatapon ang iyong prinsipyo. Hindi ko talaga alam, ang Tianlin Business Community ay naging napakalungkot na pala ngayon. Miss Jiang, nagdesisyon na akong huwag makipagtulungan sa Lin Group. At hindi rin ako makikipagtulungan sa Pamilya Lee para sa kita. Prinsipyo ko ito. Salamat, Miss Jiang. Hindi mo kailangang kalabanin sila para sa akin. Wala kang mapapala rito. Miss Jiang, napakatapang ng iyong pananalita. Ni ang aming Tianlin Business Community ay minamaliit mo. Hindi kaya? Pati ako, si Lu Xiangtian, ay minamaliit mo rin. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Bilang presidente ng Chamber of Commerce ng Tianlin, hinahayaan mo sila guluhin ang kaayusan ng negosyo, pumapanig sa maling paraan, tanging pagbuo lamang ng mga paksyon. Gusto ko sanang tingalain ka, pero wala akong makitang dahilan. Ikaw na apelyido'y Jiang? Kung matapang ka, ulitin mo. Aba, bakit? Ginoong Lu? Para kina Boss Zhao at Boss Lin, hindi lang kayo papapanig, baka sasaktan niyo pa ang isang babae? Sige, hindi ako nananakit ng babae. Dahil napakagaling mo, kung gayon, kakatawanin ko ang Tianlin Business Community sa sama-samang panonood. Tingnan natin kung paano mo tutulungan si Binatang Zhao na punan ang kakulangan ng 200 milyong ito. Kung magawa ko, ano ang gagawin mo? Kung magagawa ko, ano ang gagawin mo? Kung magagawa mo, Kung ganoon, luluhod ako sa harap mo at yuyuko at sasampalin ko pa ang sarili ko. Kung hindi mo magagawa, ang Young Master Zhou mo sa mundo ng negosyo ng Tianlin ay mawawala. walang problema ang pagpuno ng puwang. Isang tawag lang yan. Ha 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 ha. Wu Fan, ang ex-wife mo, bakit ang kapal ng mukha mo? Pagkatapos magbenta ng pancake, magiging gold digger ka ulit. 200 milyong negosyo. Malulutas sa isang tawag lang? Napakahusay mo naman. Hahaha, baka talagang baliw na ang babaeng ito. Dahil sa pananakot ni Master Lu, nagsisimula na siyang magsalita ng walang kapararakan. Nagsasalita ng walang kapararakan. Kung hindi siya magsasalita ng walang kapararakan, paano siya mapapaalis ni Master Lu? Miss Jiang, 200 milyon ay hindi maliit na halaga. Alam kong mabuti ang intensyon mo, pero ang negosyo ay hindi mo naiintindihan ng ganyan. CEO Zhao, mula sa simula ay naniniwala ako, anuman ang laki ng negosyo, pareho ang esensya ng komersyo. Una, kailangan mo ng mapagkukunan. Kaya gusto kitang tulungan bilang sukli sa pag-aalaga mo sa akin ngayong gabi? Ibibigay ko ang proyektong Jiangdong Development Zone sa Zhao Group ng Tianlin. Jiangdong Development Zone. Jiangdong Development Zone? Hahaha. Nababaliw ka na ba? Ang proyekto ng Jiangdong Development Zone, pati si Master Lu ay walang karapatang sumali. Nagsisinungaling ka. Hahaha. Baliw ka ba? Ang proyekto sa Jiangdong Development Zone, kahit si Master Lu ay walang karapatang sumali. Nagsisinungaling ka lang. Hahaha. Jask, Binibining Jiang. Ang karapatan sa pagpapaunlad ng Jiangdong Development Zone ay hawak ng Jiang Conglomerate. Ang buong mundo ng negosyo sa Huaguo ay nakatingin sa fat meat na iyan. Ikaw na nagtitinda lang ng pancake kung magyayabang ka. Pumili ka naman ng mas makatotohanan, ha? Magpadala ng tao na may kontrata? Ngayon na. Hahaha. Sa loob ng kalahating oras may magdadala na ng kontrata. Sa oras na iyon, Master Lu, dapat mo namang panindigan ang salita mo. Dahil sa napakagaling mong pag-arte, nahihiya akong ibunyag ka. Mga kasama, hintayin lang natin siya ng kalahating oras. Gusto kong makita kung paano niya papahiyain ang sarili niya. Master Lu, ikaw ang presidente ng Chamber of Commerce. Mahalaga ang oras mo. Bakit mo sasayangin sa ganyang klasing babae? Ayusin na natin siya ngayon. Tama. Presidente Lu, General Manager Zhao, huwag kayong maniniwala sa babaeng ito. Isa lang siyang manloloko. Kung talagang mayroon siyang ganyang kakayahan, bakit siya nagbenta ng pancake sa tabi ko sa loob ng 5 taon? Wu Fan, mula nang magsimula ang party hanggang ngayon, tinitiis lang kita. Hindi mo ba nararamdaman iyon? Jiang Xiying, ikaw na walang kuwentang babae. Anong karapatan mong magsalita sa anak ko ng ganyan? Kung hindi dahil sa anak ko na nagpakain sa'yo ng 5 taon, matagal ka nang nagutom sa kalye. Sinong walang mata na naglakas loob na sampalin ako? Ang anak ko ay magiging manugang na ng pamilya Lin. Sinong walang pakialam na tao ito?
Naglakas loob na saktan ako, magiging manugang ko na ang anak ko sa pamilyang Lin. Inatasan ako ng aking amo para bigyan ka ng leksyon. Mr. Lu, bakit mo ipinasuntok ako sa iba? Dapat pinahampas mo yung babaeng yon. Oo nga, Mr. Lu, hindi ka ba nagkakamali? Naguguluhan din ako? Hindi ko sila tauhan. Sino ang nagpahintulot sa iyo na gumawa ng gulo sa aking handaan? Sino ang amo mo? Palabasin mo siya rito. Lu Xiangtian, sabi ng amo ko, paparating na siya. Tatanungin ka niya kung paano mo pinamamahalaan ang Tianlin Chamber of Commerce. Ikaw? Sino ang amo mo? Ako. Mr. Hui? Bakit ka nandito? Mr. Hui? Anong klaseng Mr. Hui yan? Mr. Lu lang ang kilala ko. Wala akong narinig tungkol sa kung sino mang Mr. Hui. Bobo! Si Mr. Hui, ang pinagkakatiwalaang tao ni CEO Jiang. Ikaw ay nagsasalita ng walang kapararakan. Nakasakit kay Mr. Hui? Huwag mo akong idamay. Wu Fan, napakatanga mo. Kapag wala si CEO Jiang, ang Jiang Group ay pinamamahalaan ni Mr. Hui. Siya ay napakalakas. Ang makita siya ay parang nakita mo si CEO Jiang. Ang taong ganyan, naglakas loob ka pa ring maliitin. Aray, One Air, ang boyfriend mo ay matangkad, maputi ang mukha, bakit siya isang tanga? Ha? Huwag mo kaming idawit. Tumahimik ka. Mr. Hui, maari ko bang itanong kung kailan darating si CEO Jiang? Matagal ko na siyang hinihintay. Siya ay... Hindi ba si Jiang Zong ang nasa lugar na ito? Paano niya nalaman ang lahat ng ito? Siya ay... Noong nagpaplano siyang pumunta, nalaman niyang napakaraming basura sa banquet mo. Kaya inutusan niya akong linisin muna ang lugar. Ako, si Lu Xiangtian, ay palaging nagpapasalamat kay Jiang Zong. Wu Fan, ang pamilya ninyo talagang wala ng lunas. Inutusan ako ni Jiang Zong na gamitin ang banquet ni Luye para magbigay ng mensahe. Si Jiang Zong, nagpakumbaba. Para gamitin ang aking handaan upang magbigay ng mensahe, talaga namang karangalan ko iyon ni Lu Xiangtian. Sabi ni Jiang Zong, ang isang taong tulad ni Wu Fan sa hinaharap, kung siya ay umunlad, ito ay magdudulot ng kapahamakan sa kanyang amo. Ang negosyo ng Tianlin ay malulugi. Maari ko bang malaman kung ano ang tagubilin ni Jiang Zong? Sabi ni Jiang Zong, lahat ng institusyon ng pananalapi sa Tianlin ay hindi dapat kumuha kay Wu Fan. Kung may lumabag, hindi na sila makakakuha ng puhunan mula sa Jiang's conglomerate sa hinaharap. Tatalima ako ng lubusan. May tao ba diyan? Palayasin ninyo si Wu Fan. Susundin ko ito. Mga tao, palayasin niyo si Wu Fan. Master Hui, pakiusap. Kailangan kong makita si Boss Jiang. Gusto kong humingi ng tawad para kay Wu Fan kay Boss Jiang. Sinabi ninyo, kahit anong hirap ang dinaranas ko, ililigtas ninyo ako. Ma, kuya. Hey, ako na ang hihingi ng tawad. Iligtas niyo ako. Hoy, bilisan mo at umalis. Ininsulto mo si Boss Jiang, walang makapoprotekta sa iyo. Ayoko lang na idamay mo pa ang pamilya Lin. Sige na, may kailangan pa akong ayusin. Master Hui, paanong nalaman ni Boss Jiang na kinakapos ako ng negosyo ngayon? At binigyan niya pa ako ng kontrata sa aking birthday party. Aba, ako si Lu Xiangtian ay nanunumpa habang buhay. Ako ay magiging tapat kay Boss Jiang at sa inyo, Master Hui. Jiangdong Development Zone. Ha, salbahing babae. Nakita mo ba? Ang kontrata mo sa Jiangdong Development Zone ay ibinigay kay Boss Lu. Ha. 500 milyon. 500 milyon. Tama? 500 milyon para sa proyektong Jiangdong Development Zone. 10 taon, Chairman Lu, nasisiya ka ba sa halaga at tagal na ito? Ay, sobrang nasisiyahan. Hindi. Maraming salamat kina CEO Jiang at Master Hui. Sumpa ko, ipagsisilbi ko kayo sina CEO Jiang at Master Hui habang buhay. Kung gusto niyo akong pumunta sa silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Kung ano man ang ipagawa niyo, Ikaw ang nagsabi niyan. Kung nasisiyahan ka sa tagal at halaga ng kontrata, kung ano man ang ipagawa ko sa iyo, iyon ang gagawin mo. syempre.
CEO Zhou? Tiningnan na ni Chairman Lu ang halaga at tagal ng kontrata, kaya mangyaring pumirma na kayo sa Jiang Group sa lalong madaling panahon. Master Hui, nagkakamali ka ba? Ako ang chairman ng Chamber of Commerce. Bakit mo ibinigay ang kontrata kay Zhao Fang? Ang kontratang ito ay para talaga sa Zhou Group. Kanino pa ba ito ibibigay kung hindi kay Young Master Zhou? Kinuha ko lang ito para ipakita sa iyo. Bilang chairman ng Chamber of Commerce, dapat may alam ka tungkol sa ganito kalaking proyekto. Ang pagpapakita nito sa iyo ay pagpapakita rin ng respeto sa iyo. Niloloko mo ako! CEO Zhou? Sabi ni CEO Jiang, pumirma na raw kayo sa kontrata sa lalong madaling panahon upang mapag-usapan na natin ang tungkol sa kooperasyon. Ikaw ba si CEO Jiang? Ikaw ba si Ginang Jiang? Ano? Yung babaeng nagtitinda sa bangketa, siya talaga si Ginang Jiang? Diyos ko, yari na si Boss Lu. Siya kanina lang ay iniinsulto si Ginang Jiang. Kung ang babaeng iyon ay si Ginang Jiang, bakit siya nagdadamit ng ganoon kamahina? At nagtitinda pa ng pancake? Baka naman talagang manloloko ang babaeng ito. Pero, anong klaseng manloloko ang mangangahas na magbigay ng utos kay Boss Hui? Sabi ko na nga ba? Ano? Ikaw ba si Ginang Jiang? Imposible. Bakit magiging isang bata't-bata si Ginang Jiang? Pero kanina lang nag-utos pa siya ng kontrata na nagkakahalaga ng 5 bilyon at personal pa itong dinala ni Boss Hui sa buong bansa ng China. Sino pa ang mangangahas na magbigay ng utos kay Boss Hui, ha? Maaari ko po bang itanong, Ginang Jiang? Isa po ba kayong kamag-anak ni CEO Jiang? Marami ang may apelidong Jiang sa mundong ito. Imposibleng lahat sila ay magkakamag-anak. Si CEO Jiang ay sa tingin lamang na tama ang sinabi ni Ginang Jiang, kaya sinuportahan niya lang ito. Oh? Kailan po kaya darating si CEO Jiang? Kailan darating si CEO Jiang? Kailangan ko bang sabihin sa iyo? Nagtatanong lang po ako. Ako ay kumakatawan sa buong samahan ng komersyo ng Tianlin. At taos-puso kaming umaasa na bibisita si CEO Jiang dito. Kaya pala wala kang koneksyon kay CEO Jiang. Alam mo ba kung gaano kataas ang posisyon ni Boss Lu sa Tianlin? Alam mo ba kung gaano ka mapanganib iyon kanina? Bagamat ako ay naghahanap buhay lamang sa maliit na negosyo, alam ko rin ang posisyon ni Boss Lu sa Tianlin. Alam mo, ginawa mo pa rin iyon? Ibig mong sabihin? Tinulungan kita hindi dahil gusto kitang maging kasintahan, kundi dahil gusto kong magbayad ng utang na loob. Ang pagtulong ko sa iyo ay hindi para ligawan ka, kundi para magbayad ng utang na loob. Magbayad ng utang na loob? Anong utang na loob? Naaalala mo pa ba ang munting dalaga na iniligtas mo sa tabi ng ilog noong taong iyon? Ikaw pala. Ang taong hinahanap ko, ikaw lang pala. Kung hindi ka nag-usisa at sinabi ang nakalipas na pangyayaring iyon, hindi ko rin alam na ikaw pala ang matagal ko nang hinahanap. Ako ngayon ay isang babaeng diborsyada at wala pang gaanong pera. Ngunit ikaw ay iba, Ginoong Zhou. Tingnan mo, sa tulong ni Ginoong Jiang, sa hinaharap, maaari mong malampasan si Ginoong Lu? Ako, si Zhou Fang, ay hindi isang taong sumusunod sa kapangyarihan. Alam kong may sasabihin ka. Ngunit, ako ngayon ay walang balak magmahal. Maghihintay ako sa iyo. Iyon ay pag-uusapan pa natin. Ginoong Zhao, kahit paano, para sa aking tagapagligtas, tiyak na magbibigay ako ng malaking pabuya. Pangulong Lu, dapat mo nang tuparin ang iyong pangako, hindi ba? Tama. Pangulong Lu, naghihintay kaming lahat. Hindi mo ba naaalala? Ako, naaalala ko. Pinapatingnan ako ni Ginoong Jiang kung paano tutuparin ni Pangulong Lu ang kanyang pangako para maging halimbawa sa lahat ng nasa business circle. Para maging halimbawa. Kaya Pangulong Lu, mas mabuti kung bilisan mo, kailangan ko pang umuwi para mag-ulat kay Ginoong Jiang. Sige, humihingi ako ng paumanhin kay Binibining Jiang. Sa samahan ng negosyo, sa lahat ng humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko dapat kinunsinte sina Lin Ziyu at Ginoong Zhao. Naaalala ko ang pangako ni Ginoong Lu noon, hindi lang humingi ng tawad, hindi ba? Boss Hui, BB Jiang, ako. Ginoong Lu,
Ikaw ang pinuno ng negosyo sa Tianlin. Sa harap ng ating mga kasama, ang mga salitang nabitiwan ay dapat mong tuparin, hindi ba? Napakabagal mo. Baka hinihintay mo akong tulungan ka pa. Oh, wag po. Wag po. Ako na lang po ang gagawa. Ako na lang po. Oh, Pangulo Lu, hindi ka ba nag-almusal ngayon? Bakit tila wala kang lakas? Ako, si Lu Xiangtian. Tumutupad sa aking salita. Bei, Jiang. Masaya ka na ba? Mabuti. Ginoong Lu, ikaw ay may isang salita. Naniniwala akong ang ating Tianlin Chamber of Commerce ay tiyak na uunlad at magiging maunlad sa hinaharap. Gayunpaman, ano ang balak mong gawin kay Ginoong Lin at Ginoong Zhao? Paano mo sila didisiplinahin? Mabuti. Luye, talagang matutupad ang pangako. Naniniwala akong ang aming Tianlin Chamber of Commerce ay tiyak na magiging maunlad sa hinaharap. Pero, para kina Ginoong Lin at Ginoong Zhao, ano ang plano mong gawin sa kanila? Huwag kang magsamantala. Ito ay panloob na bagay ng aking Tianlin Chamber of Commerce. Luye? Hindi po tama iyan. Ang lahat ng sinabi ni Binibining Jiang ay may katwiran. Ito ay isang maliit na parusa para maging leksyon at para maging babala rin ito sa lahat ng miyembro ng Tianlin Chamber of Commerce. Ano? Babala? Tama po. Kung sino man ang gagawa ng tulad ng pamilyang Lin at pamilyang Zhao ng mga nakakahiya na maliliit na pagkilos, dapat lang silang parusahan. Pa, bakit mo ako sinasaktan? Tatay, bakit niyo po ako sinasaktan? Dapat lang nasaktan kita. Aray, kung hindi ka lang nagsalita ng kung ano-ano sa harap ni Boss Zhao, kung hindi mo lang inagaw ang nobyo ni Miss Jiang, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito ngayon? Tay, inaakusahan niyo ako ng mali. Alam niyo po na ang taong kumain kasama ni Boss Zhao ay malinaw na. Naglakas loob ka pa magsalita? Umalis ka? Humingi ka ng tawad kay Miss Jiang? Huwag mong pahirapan si Master Lu? Bilisan mo? Miss Jiang, nagkamali po ako. Hindi ko dapat sinundan si Wu Fan. Siya po ang nangakit sa akin. Pero makasisiguro po kayo, hindi na ako magkakaroon pa ng anumang ugnayan sa kanya pagkatapos nito. Hay naku. Miss Jiang, ako po ang may kasalanan sa pagpapalaki sa aking anak. Nakalungkot po namin kayo. Maaari ko po bang hilingin sa inyo na makipag-usap kay Boss Jiang para sa amin at patawarin kami? Lin Jiyuo, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong lihim na plano. Kayo bang mag-ama ay magdadaan sa isang palabas sa harap ng mga tao para lang kalimutan ng lahat? Tama? Kung hindi ka mapaparusahan, hindi ba't ito ay magiging sanhi upang si Master Lu ay mapahiya ng harapan? Miss Jiang, huwag kang maging masyadong mapang-api. Ang lahat ng naririto ay mga nakatatanda sa mundo ng negosyo. Huwag kang maging padalos-dalos dahil lang may taga-suporta ka kay Boss Jiang. Sinasabi ko sa iyo, kami ang apat na malalaking pamilya. Sa Tianlin ay hindi basta-basta. Tito Huy, tila may gustong makipagkumpetensya sa akin ngayon kung sino ang mas mahalaga sa puso ni Boss Jiang. Walang galang. Ha. Narinig mo ba? Sabi ni Tito Huy, wala kang galang. Ikaw, Zhao? Ikaw ang sinasabi kong walang galang. Ikaw ang pinagsasabihan ko si Zhao, walang galang. Huye, ikaw, ito ay... Ang reputasyon kong si Lu Xiangtian. Sinisira ninyong ilahat. Si Boss Lu ay nakikipagkumpetensya sa negosyo ni Zhao, hindi ba kayo? Anong sabi mo? Hindi ko narinig. Aray, hindi. Sinaway ninyo ako. Ako ang hindi nakinig at pinilit na gawin ito. Ako, handa akong tanggapin ang parusa ninyo. Umalis ka. Sige. Huye, paano kung ganito? Sa ngalan ng presidente ng Chamber of Commerce, parurusahan ko ang Lin Group at babayaran ng 100 milyong yuan ang Zhou Group para sa pagkalugi sa kontrata. Tungkol naman kay General Manager Zhao kung paano siya parurusahan, yan ay nasa desisyon na ni General Manager Jiang at ng inyong mga utos, Huye. Simple lang. Boss Lu, hindi ba't may kontrata ka sa Han Group na hawak mo? Balak mo itong ibigay sa pamilya Li at pamilya Zhao. Sa tingin ko, mas mabuti kung ibigay mo ito sa pamilya San at pamilya Qian. Ano? Bakit, ayaw mo ba? Apat na pangunahing pamilya ng Tianlin, Boss Lu, hindi mo dapat pinagsasama lang ang pamilya Li at pamilya Zhao. Hala,
Hindi mo rin dapat i-marginalize ang dalawa pang pamilya. Tama. Hindi rin ito makabubuti sa balansing pag-unlad ng Tianlin Chamber of Commerce. Sige. Alam ko na. Huye. Huye. Salamat. Boss Lu. Salamat. Binibining Jiang. At saka si pinuno ng pamilya Lee, itong nangyari ngayon, hindi ito magiging posible kung wala ang suporta mo. Ikaw mismo, sabihin mo, ano ang plano mong gawin? Tito Huy, ako ay isang walang alam na tao. Binabawi ko ang sinabi ko kanina, ang kakayahan ng pamilya Lee ay hindi kasing galing ng mga pinuno dito. Kung wala ang kontrata ni Ginoong Joe, ang pamilya Lee malapit nang bumagsak. Umaasa ako Binatang Joe na balewalain mo ang aking pagkakamali. Tito Huy, ako na ang makikiusap kay Ginoong Lee. Ginawa lang niya iyon dahil mahal niya ang anak niya. Sa totoo lang, inaalagaan naman niya ako. Hindi pa sapat na pinatawad mo siya. Kanina, ang mag-ama, ininsulto nila si Binibining Jiang. Kailangan silang patawarin ni Binibining Jiang para maging maayos ang pag-uulat ko kay Ginoong Jiang. Tito Huy, pwede mo ba akong bigyan ng pabor? Dahil pinatawad na sila ni Ginoong Joe, wala na rin akong masasabi. Hindi mo ba pasasalamatan si Binibining Jiang? Kung hindi dahil sa kanyang malaking kabutihan, ang negosyo ng pamilya Lee, huwag na itong ituloy pa. Salamat, Binibining Jiang. Salamat, Binibining Jiang. Halika rito. Lumuhod ka kina Tito Huy at Binibining Jiang. Lumuhod ka. Makikiusap ka kina Tito Lu at Binibining Jiang na patawarin ang aming pamilya. Lumuhod ka. Noong araw ng piging, talagang napakasama ng ipinakita ni Lu Xiangtian. Mukhang hindi ko siya inalam ng mabuti noon. At basta ko na lang siyang itinalaga bilang pangulo ng samahan ng komersyo ng Tianlin pagkakamali ko iyon. Huwag po kayong mag-alala, Presidente Jiang. Ang buong samahan ng komersyo ng Tianlin ngayon ay nasa ilalim ng inyong kontrol. Kung nais ninyo siyang patalsikin, wala siyang magagawa kundi sumunod. Kung ganoon, sa tingin mo, sino ang mas angkop na maging pangulo ng samahan? Baka po iniisip ninyong si Binatang Joe? Hindi. Sa pagkakataong ito, hindi ko na planong magtaguyod pa ng lalaki. Kung may kakayahan siya, makukuha niya ang posisyon kahit wala ako. Kaya? Ayokong lubusang sirain si Lu Xiangtian. Pagmamasdan ko muna. Kung siya ay magiging masunurin, ayos na iyon. Ngunit kung hindi siya magiging matino, ako na ang bahala. Tungkol po pala, Ano? may natanggap akong balita kanina. Mayroong kontrata ng kasal na kailangan ninyong tuparin. Ito ay pinirmahan ng lolo ko noong siya ay nabubuhay pa, kasama ang pamilyahan. Sa tingin ko, wala akong mahanap na dahilan para tanggihan ito sa ngayon. Ngunit alam ng lahat na si Binatang Han ay kilalang babaero, isang walang kwentang binata. Paano siya magiging karapat-dapat para sa inyo? Hayaan na lang muna natin ang mga bagay na iyon. Ihatid mo ako sa Qianjiang Hotel? Mayroon akong reunion ng mga kaklase. Masusunod po. Ginang Jiang. Uy, hindi ba ikaw si Jiang Xiying? Ikaw pala. Ba't naglakas loob kang pumunta rito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta rito? Nabalitaan ko na, hayaan na. Dahil nandito ka na, mukhang may magandang kaganapan tayong mapapanood. Pumasok na tayo. Uy, hindi ba yan si Yuan Yuan? Siya pa rin ang mayaman na tagapagmana ng Luo Group. Hahaha. Aba, paano ba tayo makakapantay sa valedictorian? Iyong valedictorian na yan, maganda na, matalino pa. Hindi natin sila kayang pantayan. Aray ko, ito ba talaga ang ating valedictorian na si Jiang Xing? Balita ko nagtitinda raw siya sa bangketa ng 5 taon. Sa matalino niyang utak, siguradong kumita siya ng malaki sa pagtitinda sa bangketa, di ba? Hindi ko alam kung kumita siya. Ang alam ko lang, iniwan siya ng asawa niya. Para sa tagapagmana ng Lin Group, itinapon na lang siya. Aba, nakakalugi yon. Sheng, bakit hindi ka na lang magtinda sa bangketa? Mag-apply ka na lang bilang janitor sa kumpanya namin at maglinis ng aming inidoro? Sumasang-ayon ako. Ang isang valedictorian na naging janitor, sa kasipagan niyang yan. Siguradong puputi sa kalinisan ang lahat ng inidoro sa kumpanya ninyo. Ha 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 ha. Xiying, tingnan mo sila. Sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang pumunta, huwag ka nang pumunta. Pero hindi ka nakinig. Ganoon na lang kaya, ikaw na lang ang maging serbidora namin. Xiying, tingnan mo sila. Sinabi ko na sa iyo na huwag ka nang pumunta. Hindi ka nakikinig, hindi ba? Kung ganoon, magsilbi ka na lang sa amin. Hindi naman. Ganyan kalaking hotel.
Wala ba silang mahanap na serbidor? Hi, itong mga serbidor dito, hindi namin alam kung saan nanggaling, mga tanga bobo at hindi matatalino. Para sa mga tulad naming mula sa ganitong uri ng pamilya, paano kami masasanay na pagsilbihan ng mga taong hindi namin kilala? Hindi ba mga kaibigan? Tama si Miss Luo. Ang mapagsilbihan ang Miss Luo ng pamilya Luo habang kumakain. Karangalan mo yan, si Ying? Oo nga, si Ying, payo ko sa iyo, makinig ka sa amin, lahat kami ay may mabuting intensyon. Sa huli, kapag natuwa si Yuan Yuan, bibigyan kanya ng tip. Malamang, mas malaki pa sa kikitain mo sa isang taong pagtitinda. Ay, totoo ba? Kumikita ako ng 100,000 piso sa pagtitinda sa loob ng isang taon? Talaga bang mabibigyan ako ni Miss Luo ng ganoong kalaking tip? Ay, si Ying, siguro ay baliw ka na sa kahirapan, ano? Wag mong isipin na hindi ko alam. Ang hipag mo si Wu Qiao ay nagtatrabaho sa akin. Sinabi niya sa amin, sa isang taon mong masipag na pagtitinda, 10,000 piso lang ang kinikita mo, umaasa lang kayo sa kanilang pamilya para mabuhay lang kayo. Ska. Pinaniniwalaan mo ang sinasabi ng empleyado mo, pero hindi ang sinasabi ng matagal mo ng kaibigan? Talagang hindi ka susuko hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Sige, tatawagan ko siya ngayon at papuntahin dito. Kapag naglakas loob siyang magsinungaling kahit isang salita, sisisantihin ko siya kaagad. Hoy, pumunta ka kaagad sa kuwarto 302 ng Qianjiang Hotel. Ano, nandyan ka lang sa malapit? Ang ganda, umakyat ka na agad. Hoy, pumunta ka agad sa room 302 ng Qianjiang Hotel. Ano? Nasa malapit ka lang pala? Eh, ang galing naman. Umakyat ka na dali. Oh, bakit? Ang empleyado mo ba ay 2-4 hours na naka-standby? Mas magaling pa rin iyan kaysa sa iyo na walang trabaho. Ang sarili mong asawa ay hindi pala. Iniwan ka pa ng ex-husband mo. Ipakikilala ko sa inyo, ito si Wu Qiao, empleyado ko sa kumpanya. At siya rin ang dating hipag ng scholar natin sa Jiang University. Napakabait mo talaga, Yuan Yuan. Kung si Wu Qiao ay sumama lang sa mahirap niyang hipag na nagtitinda sa kalye, paano siya magkakaroon ng ganito ngayon? Swerte niya at nakapasok siya sa Luo Group. Dahil lang po sa malawak na pag-unawa ni Manager Luo, binigyan niya ng pagkakataon ang pamilya namin. Nagpapasalamat po kaming lahat kay Manager Luo. At paano mo naman pinaplano na pasalamatan si Manager Luo? Pinapasabi po ni Manager Luo na ikwento ko raw ang sitwasyon ng buhay ng dating hipag ko. Sabi niya nag-aayos daw ang mga kaklase ng fundraising para sa kanya. Tama, sabi ng ex-sister-in-law mo, kumikita raw siya ng 100,000 sa pagtitinda sa isang taon. Huwag mo siyang pakinggan sa mga kalokohan niya. Mga 10,000 yuan lang ang kinikita niya sa isang taon. Bukod pa rito, noong hiwalayan niya ang kuya ko, inaagaw niya pa ang bahay namin. Aray, hirap na hirap pala talaga siya. Sing, napakahirap ng buhay mo. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Kahit na noong nasa eskwela tayo, hindi tayo maganda ang relasyon. Pero kung kailangan mo ng pera, ibibigay ko pa rin naman sa iyo. Pero, kailangan mo munang pagsilbihan ng mabuti ang lahat dito, ha? Pero, kailangan mo munang pagsilbihan silang lahat, ha? Bakit ka nakatunganga dyan? Bilisan mo at samahan silang uminom. Hoy, Yuan Yuan. Pinag-o-order mo lang siya ng inumin. Paano naman kung walang tip? Tama ka. Heto, bumuhos ka ng isang basong inumin, bibigyan kita ng 80,000 piso. Ang dami nating tao sa mesa, hindi ka ba yayaman yan? Ang ganda ng kita Hindi yata sapat, 80,000 piso lang iyan. Nasaan na yung 100,000 pa? Sino ba naman ngayon ang lalabas na may dalang ganoong kalaking pera? May bangko dito sa ibaba ng gusali. Oo, tutulungan ko si Boss Luo na kumuha ng pera sa ibaba. Ang takaw mo naman. Hindi mo pa nga ginagawa ang trabaho, iniisip mo na agad ang pera. Maling-mali ka yata. Akala mo ba makakakuha ka ng 100,000 ngayon? Baka mamaya ni 10,000 hindi mo makukuha. Ikaw na babaeng pulube, nagmumura ka sa akin? Maniniwala ka ba? Nasa huli ay hindi na kita papayagang magtinda ng pancake? Jiang Xiying, huwag ka nang magpabida. Ikaw at si Yuan Yuan ay parang langit at lupa. Ang kanilang pamilya sa Tianlin ay may napakalaking kapangyarihan. Kung galitin mo talaga siya, hindi kanya talaga papayagang magtinda sa Tianlin. Ganoon ba? Ha? Kung gayon, kailangan kong mag-sorry kay Boss Luo. Ako si Jiang Xiying ay walang alam. Tingnan mo naman kasi ang pinagkukunan ko ng pangkabuhayan. Iyon ay ang cart ng pancake na binili ko sa halagang 4,000 piso. Boss Luo. Ikaw tangang babae, sa wakas ay nag-isip ka na rin. Ay, bibigyan kita ng pagkakataon para mabuhay. Bawat isang baso na iyan ay 10,000. Kung ilang baso ang ibuhos mo, ganoon ding karaming 10,000 ang ibibigay ko sa iyo.
Hindi ba mas maganda ito kaysa sa ipagbili mo ang iyong kagandahan at manuyo kay Ginoong Zhao? Ito ay maituturing na pinaghirapan mong kita, hindi ba? Tama ba ako? Hindi ko inaasahan na ang scholar na si Jiang ay may araw na magseserbisyo sa akin. Jiang Xiying, anong ginagawa mo? Ha? Ako, lilinisin ko ang utak mo. Lilinisin ang utak ko? Sige, dilinisin ko rin ang iyo. Wu Qiao, bitawan mo si Ginang Luo. Ang baba mo, naghahanap ka pa ng mga taong gagawa niyan. Wu Qiao, kumpara sa iyo, hindi naman talaga ako ganoon kababa. Noong naging hipag mo ako ang nagbayad ng tuition fee mo. Kung hindi ko kayo pinag-aral ng kuya mo, makakasama ba ninyo ang mga mayayamang ito? Nagsisinungaling ka. Si Ate Waner ang nagbigay niyan. Ginang Luo, wag na wag kang makikinig sa kanya. Ang babaeng ito ay walang isang salita, hindi pa hiwalay sa kuya ko, pero kumapit na kay Ginoong Zhou. Ang mga taong ito, siya ang naghanap kay Ginoong Zhou. Jiang Xiying, maghintay ka lang. Ang boyfriend ko ay si Ginoong Han. Hindi pa tayo tapos. Jiang Xiying, kasintahan ko si Han Xiao, kaya hindi kita mapapalampas. Nagkataon naman, hinahanap ko rin siya. Ikaw na mahirap na babae, makikipantay ba sa iyo si Han Xiao? Pasensya na. Sa kasunduan ng aming mga magulang, talagang magkapantay kami. Ikaw na babaeng walang hiya. Hindi pa ba sapat ang paglalandi mo kay Zhou Xiao? Lalandiin mo pa rin si Han Xiao. Alam mo ba kung gaano kayaman si Han Xiao? Sa tingin mo papansinin ka niya, ha? Zhou Xiao, narinig mo rin? Ang babaeng ito ay salawahan. Dati, ikaw, ngayon naman ay nilalandi niya si Han Xiao na may kasintahan na. Hindi ka talaga mahalaga sa kanya. Sinampal mo ako? Tinutulungan lang kita. Ako, si Zhou Fang, ay hindi kailanman nanakit ng babae. Pero dahil sa iyo, lalabagin ko ang panuntunang iyan. Bakit? Dahil ikaw ay patuloy na iniinsulto ang babaeng pinakamahalaga sa akin. Ano? Zhou Xiao? Anong kulang sa akin kumpara sa mahirap na babaeng ito? Isa lang siyang nagtitinda sa kalye at saka siya ay nagtaksil sa asawa niya. Kapag narinig ko pang magsalita ka, kahit isang salita ng panlalait kay Miss Jiang, ipapawala ko ang buong pamilya mo. Mula sa Tianlin. Kapag narinig ko pang binastos mo si Ginang Jiang mula sa bibig mo, ipapahamak ko kayong pamilya mo para maglaho sa Tianlin. Dito lang ako kumakain at narinig ko ang pangalan mo kaya lumapit ako. Ang sobra naman ng mga taong ito, paano mo sila gustong parusahan? Sino ang parurusahan mo? Ang ingay naman dito, ikaw si Jiang Xiying, tama? Talagang maling daan ang ating kinahantungan. Nabalitaan ko na ang lolo mo ay nagmakaawa sa tatay ko upang pirmahan namin ang isang kasunduan sa kasal. Kaya ngayon, tumakbo ka rito para manggulo sa girlfriend ko. Pasensya na. Hindi ako interesado sa kasunduan ng kasal sa iyo. Jiang Xiying, nabalitaan ko na nagtitinda ka dati ng Jianbing. Sinamantala mo si Zhao Xiao at ngayon ay lumabas ka na sa iyong lungga, nakapasok ka na sa bangkete ni Luye. Hay, sobrang nakakakilig bang dumalo sa bangkete ng mga mayayaman? Ang pagdalo ba sa piging ng mga mayayaman ay nakakatuwang-tuwa, ha? Hindi mo pa rin ako gusto, si Han Xiao. Ha 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 ha. Oo. Gusto kong kanselahin ang kasunduan sa kasal natin, Han Xiao. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong kanselahin ang kasunduan sa kasal sa harap ng lahat? Binabastos mo ako. Sinasabi ko sa iyo, ako ang magsasabi kung kakanselahin o hindi. Kung gayon, sabihin mo, magkano ang kailangan para kanselahin mo ang kasunduan? Ha ha ha. Isang babaeng mahirap na nagbebenta lang ng pancake at nagtatrabaho bilang serbidora para kumita ng panggastos sa buhay at pumunta sa reunion ng mga kaklase, natuto na ring makipagtawaran sa akin na parang isa siyang babaeng may-ari ng negosyo. Ha ha ha. Ha ha ha. Hala. Zhou Xiao? Si Han Xiao, siya pa rin naman ang nobyo ko. Kung pababagain mo ang mukha niya, hindi ko kayang ipaliwanag ito sa lolo kong namatay na. Ginoong Zhao. Itong si Ginoong Han, siya pa rin ang aking fiancé. Kapag pinalaki mo ang mukha niya sa bugbog, hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa aking namayapang lolo.
Hoy, ikaw na Jiang, huwag kang magpapakasiga. Magkasama ang Luo at Han na kumpanya, maaari naming bilhin ang kanilang Zhou na kumpanya. Pagdating ng panahon, gusto ko, luluhod ka at ngunguya ng pancake, habang nagmamakaawa na patawarin kita. Luo Yuan, ang yaman pala ng iyong imahinasyon. Huwag mo nang itanong, interesado talaga ako diyan. Ngunit ano? Ngunit, natatakot ako na ikaw ang huling taong ngumunguya ng pancake, na gumagapang at nagmamakaawa na patawarin. Ikaw na may apelyidong Jiang, hoy, bakit nagmamadali kang makipaghiwalay sa kasunduan natin? Gusto mo na bang magpakasal? Sasabihin ko sa iyo, kung ikaw ngayon ay luluhod at dilaan ang aking paa, papayag ako. Han Xiao, naghanda pa naman ako ng bayad pinsala para sa iyo, pero hindi ko inasahang ganyan kababa. Pala ang hinihingi mo. Ha? Pumapayag ka ng wakasan ng kontrata basta dilaan ko ang paa mo? Siguraduhin mong tutuparin mo iyan. Ang isang mahirap na babaeng nagtitinda sa bangketa para lang mag-ambisyon ng mataas ay kaya pala niyang dilaan ang paa ng iba. Han Xiao, tandaan mo ang sinabi mong iyan. Bakit? Ay sasabihin ko lang na ang lahat ng narito ay magiging saksi ko. Gusto kong makita kita mismo, Jiang Xiying, na lumapit at dilaan ang paa ko at magmakaawa para sa pagwawakas ng kasunduan. Sino ka sa tingin mo para saktan ako? Tauhan ni Huye. Ito ang tauhan ni Huye. Anong relasyon ni si Ying kay Huye? Ako ito. Nakita ko si Han. Gusto ko sanang maghanda ng regalo para kay Ginoong Han at sa kasintahan niya. Na-text ko na sa iyo. Jiang Xiying, kahit pa kumapit ka sa pamilya Zhou, dapat alam mo, kapag nagsanib puwersa ang pamilya Han at pamilya Luo, kayang-kaya nilang durugin ka at si Ginoong Zhou na parang pagpisil lang sa langgam. Tama? Pinapayuhan kita na magpakumbaba ka na at humingi ng tawad kina Ginoong Han at Yuan. Baka sakaling palayain kanila. Oo nga, dinadamay mo pa si Ginoong Zhao. Ginoong Zhao, natatakot ka bang madamay dahil sa akin? Bilang isang lalaki, nakakahiya na hindi man lang kita maprotektahan. Labis na akong nahihiya. Bakit pa ako matatakot na madamay? Zhao Fang, dahil sa sinabi mong iyan, wala na akong kinatatakutan. Ilabas mo ang 100,000. Jiang Xiying, saan mo kukunin ang ganong karaming pera? Malaking halaga ba ang 100,000? Kayo na narito ay mga aso ng mayayaman? Hindi nyo na mapapansin ang ganoong kaliit na pera? Jiang Xiying, ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong isipin na porket kumuha ka ng ilang gwardiya, hindi na namin kayo sasabihan. Kapag nalaman ito ni Ginoong Han at Ginoong Luo, mag-ingat ka at baka kitilin ang buhay mo. Jiang Xiying, ano bang ibig mong sabihin? Huwag mong isipin na porket umupa ka ng ilang goons, hindi ka na namin kayang pagsabihan. Mamaya, kapag nalaman yan ni na GM Han at GM Luo, ingat ka, baka yan na ang katapusan mo. Jiang Xiying, ang baba naman ng benta mo. Sa bagay, si Young Master Zhou ay bilyonaryo. Ganyan lang ba talaga ang binigay niya sa iyo? Hoy, Zhao, hindi pa tayo tapos. Kanina sinabi ni Luo Yuan, 10,000 10,000 ang isang basong alak, mag-alok ako ng bagong presyo. Kung sino man ang magbato sa kanya ng alak, 100,000 P100,000. Sino sa inyo ang gusto? Hindi nga? Seryoso ka? Sa harap ng maraming kaibigan, tutuparin ko ang aking sinabi. Ikaw ang nagsabi niyan. Hoy, ako muna. Jiang Xiying, ikaw na baliw ka. Titingnan ko kung gaano karaming P100,000 mayroon ka para lang buhusan ako. Buhusan mo pa. Kung gaano karami ang gusto mo, ganoon karami ang makukuha mo. Pumasok ka. Luo Yuan, hindi ba't gusto mong ikaw ang sineserbisyuhan ng alak? Luo Yuan, hindi mo ba gusto na may nagbubuhos ng alak para sa iyo? Tama na. Luo Yuan, kumusta? Masaya ka ba sa waiter na nahanap ko para sa iyo? Ang serbisyong ito, pwede bang bigyan ng 5 bituin? Kung hindi ka nasisiyahan, maaari kong papuntahin.
Ang manager ng hotel upang personal na humingi ng tawad sa iyo. Jiang Xing, napakalaki mong magyabang kahit hindi ka man lang nag-iisip. Ang maliit mong pera sa harap ko ay parang wala lang. May gana ka pang magmayabang sa harapan ko. Nagsasabi ka pang kaya mong utusan ang manager ng hotel? Bakit? Hindi ba pwede? Sasabihin ko sa iyo, kami ang may-ari ng hotel na ito. Oh. Bilisan mo. Pakawalan mo si Han Xiao. Jiang Xing, para tayong nagkakilala sa pamamagitan ng pag-aaway, hindi ba? Ngayon, nagsisimula na akong maging interesado sa iyo. Gusto ko talaga yung ganitong klase ng babae, yung may dating Hoy Han, hindi pa ako patay. ay, kapatid, hindi ko mamasamain na magkaroon tayo ng patas na kompetisyon dahil mas nagiging interesante ang laro sa ganoong paraan. Han Xiao, anong ibig mong sabihin? Engaged na tayo? At isa pa, segunda mano na siya. Nakalimutan mo ba? Dati siyang nagtitinda lang ng pancake. Umalis ka sa harapan ko. Sinasabi ko sa iyo, Luo, kung magsasabi ka pa ng mga bagay na ayaw kong marinig, ipamamana ko sa iyo ang tindahan ng pancake ni Jiang Xing. Han Xiao, ito po ang Rolls-Royce na in-order ninyo para sa inyong fiancé, Rolls-Royce. Nakapark na po ang kotse sa baba ng hotel, ibibigay ko na po sa inyo ang susi. Young Master Han, ito ang Rolls-Royce na in-order mo para sa iyong fiancé. Nakapark na ang sasakyan sa ibaba ng hotel. Ihahatid ko na sa iyo ang susi. Jiang Xing, kung mayaman ka lang, isa kang bagong yumaman. Sa pagpapakasal sa aming pamilya, dapat ay maganda rin ang mga kasama. Hay, baka hindi ka pa nakasakay ng Rolls-Royce, tama? Ngayon, hayaan mong iparanas ko ito sa iyo. Anong Rolls-Royce? Akin iyan. Ako ang fiancé mo. Hindi na ngayon. Jiang Xing, mahusay ka ah. Hindi ka pa nakontento kay Young Master Zhao. Pati ba naman si Young Master Han ay aakitin mo pa? Jiang Xing, ang bibig ng dating hipag mo ay sobrang bastos. Hindi matapos-tapos maghapon, kailangan mo ba akong tumulong para turuan siya ng leksyon? Hindi na kailangan. Ito rin ay dati kong kamag-anak. Ang aming gulo sa pamilya. Ako na lang ang magre-resolba. Dalhin siya sa labas. Bitawan mo ako. Ang galing mo. Hindi ko inaasahan, isa ka ring reyna ng gulo. Tayo ay ipinanganak para sa isa't isa. Jiang Xing, tingnan mo, kailan tayo magpapakasal. Pasensya na, hindi tayo. Bagay sa isa't isa. Mas makakabuti kung tapusin na ang kasunduan. Pasensya na. Tayong dalawa, mabuti pang iwanan na lang natin ang kasunduang kasal na hindi naman tayo bagay. Tama ka nga, ang pinanggalingan at karanasan mo ay talagang hindi ka bagay sa akin. Ha? Pero, basta't ako, si Han Xiao ay hindi tumatanggi, wala nang sinuman. Walang sinumang maglalakas loob maliitin ang babae ko. Sa bagay na yan, makakaasa ka. Pero, paano kung ako naman ang nandiri sa'yo, Han Xiao? Jiang Xing, ano bang sinasabi mo? Nagiging mayabang ka na ba? Alam mo ba kung ano ang pinagsasasabi mo? Si Han Xiao namin ay isang kilalang milyonaryo sa Tianlin. Sikat na milyonaryo. Kung maglakas loob kang hamakin ang aming Han Xiao, saan ka ba nanggaling? Si Han Xiao kahit 10 patulad mo, sobra-sobra pa. Itong kaunting ari-arya ng pamilyang Han, sa totoo lang, hindi ko man lang pinapansin. Han Xiao, may nakaharang sa Rolls-Royce mo. Sinong tanga ang naglakas loob harangan ang Rolls-Royce ko? Hindi ba kayo nakakita ng mamahaling kotse? Sagasaan nyo na? Han Xiao, hindi kami nangangahas. Mas bongga pa ang kotse nila kaysa sa Rolls-Royce mo. Mas mahal pa yung sasakyang yan kaysa sa Rolls-Royce mo. Sino ang nangangahas humarang sa kotse ko? Ha ha ha. Ang waiter na to, hindi pa talaga nakakakita ng yaman. Akala ko kung anong mamahaling kotse. Ito lang pala, ha ha ha. Han Xiao, bakit hindi mo singilin ang driver na yan? Mukhang bago lang ang kotseng yan. Wala namang espesyal. Kayo, mga tanga, sasabihin ko sa inyo, ang plaka ng kotseng ito sa kasalukuyang China ay isa lang ang karapat-dapat gumamit. Isa lang ang karapat-dapat gumamit sa kasalukuyang China? Sino? Isang karangalan ito para sa aming pamilyahan. Maligayang pagdating kay CEO Jiang ng Jiang Group sa pagbisita niya sa Qianjiang Hotel. Ginoong Hui, dumating na po ba si CEO Jiang? Nasa loob ng hotel niyo si CEO Jiang. Hindi mo alam? Ano? Ginang Jiang ay nasa hotel ninyo. Hindi mo ba alam? Ano? Ginoong Hui. Jiang Xing, huwag kang magyabang. Maglakas loob ka bang makialam kay Ginoong Hui? Alam mo ba kung sino siya? Ano bang kinikilala kay Ginoong Hui?
Ikaw, Bakit ano ang hindi ko alam? Masyado kang magalang, binibining Jiang. Nagtatanong si Ginang Jiang, sapat na ba ang pera na inihatid kanina? Kung hindi sapat, magpapadala ako ng ibang tao para kumuha. ano? Ang suporta mo ay si Ginang Jiang. Ano? Paano mong makikilala si Ginang Jiang? Kung kaya kong makilala ang tulad mo, bakit hindi ko makikilala si Ginang Jiang? Ginoong Hui, pakisakay mo kami ni Ginang Zhou. Jiang Xiying, pakawalan mo ako agad. Ay tama, ang kabutihan mo? Binatang Han, pinahahalagahan ko. Napakabongga ng Rolls Royce na ito. Napakabongga ng Rolls Royce na ito, pero hindi ito angkop sa akin. Tungkol naman dito sa isang ito? Kung gusto mo, pwede mo siyang iuwi sa villa mo. Diyos ko. Si Jiang Xiying pala ay naging malapit sa pinakamalaking tao sa Tsina, si Ginang Jiang. Oo nga. Tingnan mo, ang driver ni Ginang Jiang ay nagbibigay galang sa kanya. Bulag ka ba? Si Ginoong Hui iyon. Sa buong Sina, si Ginang Jiang ang una, si Ginoong Hui ang pangalawa. Siya ang pinaka-epektibong kanang kamay ni Ginang Jiang. Ginang Zhou, tara na at umalis tayo. Boss Jiang, saan ka pupunta? Aray, nakakainis? Nakalimutan kong dapat pala itong sikreto. Hayaan mo na. Matanda ka na at ulyanin. Hindi ko naman inasahan na matatago mo ito ng matagal. Ikaw ba talaga si Boss Jiang ng First Financial Group ng Huago? Ang Jiang Group, ako ang nagtatag niyan. Kasama na diyan ang kontrata sa 500 milyon. Ginawa ko yan para lang inisin ang pamilya Lin at pamilya Zhao at ipinabigay ko yan sa iyo sa pamamagitan ni Tito Hui. Ang aming boss Jiang, tunay na may kapalaran sa inyo. Nahulaan ko na rin iyan doon sa hotel. Pero tungkol dito sa bagay na ito, medyo nakakagulat. Hahayaan ko muna ang sarili kong kumalma. Bigyan mo siya ng kaunting oras. Kapag naglakas loob ka pang magwaldas ng pera, ikukulong kita sa bahay at hindi ka na makakalabas kahit saan. Tay, ano na naman bang ginawa ko? Ngayon, si Ginoong Lu, para lang mapuri si Boss Jiang, ang negosyo na dapat ay sa atin, ibinibigay na sa iba. Ang Lee Group natin, nasa pinakamapanganib na sitwasyon na ngayon. Kasalanan iyan ng lintek na Jiang Xiying galit. Kung hindi dahil sa kanya, ngayon si Young Master Zhou, pati ang 500 milyong order na iyon, ay atin na sana. Sinuportahan siya ni President Jiang, kaya sino ang maglalakas loob na galawin siya? Tay, kung hindi mo siya kayang galawin, may ibang kayang gumalaw. Sa kaarawan ni Master Lu, marami ang naagrabyado niya. Hoy, sinabihan ko kayo na bantayan ang bawat kilos ni Jiang Xiying. Isang buwan na ang lumipas. Mayroon ba kayong ibabalita? Talaga? Iniwan siya ni Young Master Zhao? Ang galing. Kontakin si Uncle Zhao. Maghanda na para kumilos. Jiang Xiying, tingnan mo kung sino ako. Nagulat ako. Bakit? Nagulat ka nang makita mo ako, ha? Hindi. Ang ibig kong sabihin, dapat si Young Master Zhao ang kinidnap mo. Huh? Kapag namatay ka, mababawasan ako ng kalaban. Sa ganoong paraan, magiging akin si Ginoong Zhou at ang 500 milyong kontrata. Maliit lang naman ang kakayahan mo. Pero ang dami mong inakala. Jiang Xiying, akala mo ba nandito? Parin sina Ginoong Zhou Hui at Ginoong Jiang para suportahan ka. Hahaha. Isa ka lamang hamak na insekto. Kami, mga mayayaman, kapag nababato, naghahanap kami ng karaniwang tao na paglalaruan. Hindi mo naman siguro inisip na totoo iyon, hindi ba? Napakayabang mo. Hindi ka ba natatakot na babalikan kanila? Walang pakialam sa buhay o kamatayan ng isang insekto. Saka pa, nasa akin ang cellphone mo. Paano ka hihingi ng tulong? Ay, hindi ko inasahan na medyo matalino ka pala. Natural lang iyon. Humph. Aking mabait na pamangkin. Talagang pinapahiya mo ang iyong tiyuhin. Hindi tulad ng iyong duwag na ama. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, kapag minana mo ang Lee Group, tutulungan kitang magnegosyo, tiyuhin. Salamat, Tio Zhao. Akala ko na, dahil sa kanyang talino, kahit pa itali niya ako, hindi niya pa rin alam kung ano ang gagawin. Ikaw? Dapat may ibang tao. Kaya pala si Ginoong Zhao pala? Jiang Xiying, huwag ka nang magpanggap. Naalala mo pa ba? Noong kaarawan ni Ginoong Lu, paano mo ako ipinahiya? Bakit? Ji Zhao, hindi ka pa ba nakontento? At gusto mo pa akong samahan na alalahanin iyon? Kabulastugan. Dahil sa iyo ako si Zhao ay nawalan ng napakalaking negosyo. Kung hindi kita pagbabayaran,
Hindi ako karapat-dapat manatili sa 4 na dakilang pamilya ng Tianlin. Tama. Noon, kayabang-yabang mo, inisip mo na ipagtatanggol ka ni Binatang Zhao. Pero anong nangyari? Hindi pa man lumipas ang 2 araw, nalaman na ng mga tao ko na wala palang oras si Binatang Zhao na kausapin ka. Iyan ang normal. Si Binatang Zhao ang financial genius. Hindi siya maghahanap ng kasing rangya at kasing uri niyang dalaga mula sa 4 na dakilang pamilya. At hahanap lang siya ng isang nakapag-asawa na, nakapagbenta na sa kalsada, isang magandang nagbebenta ng pancake. Ha. Ha 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 ha. Oh, dahil masaya kayong dalawa, tumawa pa kayo ng mas matagal. Ang cellphone ko ay may tracker. Ikaw, tusok kang babae. Hindi mo ba ininspeksyon ang cellphone niya? Ako, pinatay ko iyon. Inakala ko na kapag pinatay ko, walang sino man ang makakahanap sa atin. Tanga. Jiang Xiying, huwag kang masyadong magsaya. Kahit hindi ko makuha ang buhay mo ngayon, hindi kita hahayaang makalabas ng buong buo. Huminto ka, Ginoong Zhao. Alam mo ba kung sino ako? Isang nagtitinda lang, isang nagbebenta ng pancake, isang diborsyadang babae. Bakit? May iba pa bang titulo? Isang babaeng walang paninindigan, isang babaeng walang hiya na sadyang nang aakit ng mga mayayaman. Ginoong Zhao, kung pakakawalan mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Sige, sabihin mo. Ano ang maibibigay mo sa akin? Pera. Negosyo. Ha 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 ha. Bagaman hindi ko alam kung paano mo nakuha ang tiwala ni Ginoong Jiang, pero dahil sinabi mong maibibigay mo sa akin ang mga ito, sige, bigyan mo ako ng 10 bilyong order at pakakawalan kita kaagad. 10? Boss Zhao? Boss Zhao? Kung mayroon akong 10 bilyong order, ibibigay ko lang ito kay Lu Shangtian. Hindi sa iyo. Bakit? Sino ba naman ang may gusto na siya ang maging pangulo ng Kamara de Komersyo ng lungsod ng Tianlin? Bukod pa riyan, siya ay itinaas mismo ni Boss Jiang. Hanggat buhay pa siya, sa kanya ang Kamara de Komersyo ng Tianlin? Kung may masarap na karne, si Boss Jiang ang unang magbibigay sa kanya. Kayong 4 na kumpanya, mauuna pa siyang makatanggap. Ang Luna iyon, saan siya mas magaling sa akin? Ha, mukha siyang tanga. Kung hindi dahil sa pagiging front niya, mararating niya ba ang kinalalagyan niya ngayon? Boss Zhao, sa sinasabi mo, parang hindi ka naman ganoon katapat kay Boss Lu. Sa mundo ng negosyo, interes lang ang mahalaga. Saan mo kukunin ang katapatan? Magaling ang sinabi mo. Binibining Jiang, maganda ang taktikang ito. Mukhang may dahilan kung bakit hinahangaan kanina Boss Jiang at Boss Hui. Hindi ba? Boss Lu, Boss Lu, Boss Lu. Ako, nagkamali ako. Kani-kanina lang. Hindi iyon ang sinasabi ng puso ko. Ano? Sige, sabihin mo nga ngayon. Ano ba talaga ang nasa puso mo? Aba, Boss Lu. Gusto lang akong lokohin ng babaeng iyon para pakawalan ko siya. Sinadya niya lang sirain ang samahan natin. Sinundan ko lang ang sinabi niya. Ha 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 ha. Ginoong Zhao? Magkasama tayong nagtatag ng imperyo rito. 20 taon na, hindi ba? Paano naman ako maniniwala sa isang babaeng nagtitinda sa tabi ng kalsada at hindi sa iyo? Ha 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 ha. Ilabas niyo siya. Don Lu? Isa lang siyang taksil na hindi na umuusbong? Bakit kailangan mong patayin siya? Hindi mo ba alam na labag iyan sa batas? Batas? Ha 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 ha. Sa buong lintian. Ako ang batas. Pinapunta lang kita rito upang personal mong masaksihan ang taksil ng samahan. Ha ha ha. Hindi ko sinasadya. Pero nagbago ang isip ko. Gusto kong makita ang magandang dilag na nakabihag kina Binatang Zhou at Binatang Han. Ano ba ang meron sa kanya na nagkakahalaga ng kanilang pag-aaway?
Lu Xiangtian? Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Pagsisihan? Haha. Makikipaggabi sa isang magandang binibini? Bakit ko pagsisisihan? Masaya pa nga ako. Hahaha. Huwag kang lalapit. Lu Xiangtian. Hahaha. Sinong tangna ang sumira sa kasiyahan ko? Zofang. Ikaw pa man din ang presidente ng Chamber of Commerce. Wala ka na bang hiya? Mga guwardya, nasaan na sila? Nasaan ang lahat? Patay na ba kayo? Huwag ka nang sumigaw. Hindi na makakapasok ang mga tao mo. Huy! Huy eh! Zofang, paano mo naimbita si Huye dito? Huye? Bakit ka rin nandito? Huye? Siya ay isang simpleng babae lang. Karapat-dapat ba kayong gumawa ng malaking gulo para sa kanya? Ham-ham. Simpleng babae? Haha. Lu Xiangtian, ang masasayang araw mo ay tapos na. Ikaw na, apelidong Jiang. Anong ibig mong sabihin? Ako ang presidente ng Tianlin Chamber of Commerce? Ikaw na puta. Paano mo nagawang ganyan ako kausapin? Ha? Zofang? Huwag mong samantalahin na si Boss Hui ang sumusuporta sa iyo para mang-agaw ka na sa posisyon ko. Ang posisyon ko bilang presidente ng Tianlin Chamber of Commerce ay itinalaga mismo ni CEO Jiang. Ikaw bata ka? Ay wala pa sa gulang. Ang itinalaga ay maari ding personal na tanggalin? Mahirap ba yon, Tio Hui? Hindi mahirap. Kung mag-uutos ka lang ngayon, agad ko itong ipapaalam sa Tianlin at ipaparating sa buong bansa. Boss Hui? Baka dinroga ka ng babaeng yan. Kung ganyan mo siya kausapin, nasaan na ang iyong dangal? Ha? Ang iyong karangalan? May. Teka? Boss Jiang? Jiang Xiying? Anong mayroon sa inyong dalawa? Sa wakas ay nakabuo ka rin ng ideya. Tama? Ako si Boss Jiang. Si Jiang Xiying ng Jiang Consortium ng Sina. Ikaw si Boss Jiang? Hindi maaari. Hindi ito maaari. Sa buong China, meron pa bang iba na pinaglilingkuran ni Master Hui? Hemp, ikaw na may apelidong Lu. Naglakas loob kang galitin si Boss Jiang. Mukhang malapit na ang iyong katapusan. Boss Jiang, kasalanan ko. Ako ang mali. Pakiusap, patawarin mo ako? Pabayaan mo na lang ako. Palampasin ka? Tanungin mo ang pinuno ng pamilya Zhao na namatay? Kung dapat ka bang palampasin? Ah, Boss Jiang, kung hindi mo ako tinawag para pumunta, hindi ako pupunta rito. Inutusan lang kitang ayusin ang trader sa samahan? Hindi ko sinabing patayin mo siya. Tito Hui, kalad ka rin mo siya. Dalhin mo siya pabalik para mag-isip ng mabuti. Dalhin na? Aray! Boss Jiang! Nagkamali ako, Boss Jiang! Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Boss Jiang! Patawarin mo ako. Bakit mo ginawa? Ang ganoon kadelikadong bagay ng mag-isa. Wala akong magagawa. Ako ay isang babae. Kung ako ang namamahala sa ganito kalaking negosyo, hindi naman pwede na. Lahat ng bagay ay kay Tito Hui na lang ipagawa, di ba? Mula ngayon, dapat akong kasama mo kahit saan ka man pumunta. Talagang pakakasalan mo ako? Pagkatapos, ang bilyon-bilyong kayamanan mo ay magiging kalahati na ng sa akin. Hindi ka ba nagsisisi? Ang pinagsisisihan ko lang ay hindi kita mas maagang nakilala 5 taon na ang nakalipas. Sa susunod na 5 taon, 15 taon, 50 taon, sasama ako sa iyo para pagdilat mo araw-araw. Ay makikita mo ako na kasama mo. Itong card, bakit hindi ko pa nakita? Boss Jiang,
Narito ang isang black card na maaari ninyong gamitin muna at saka isang imbitasyon para sa birthday party ni President Lu bukas. Tingnan ninyo. Imbitasyon para sa kaarawan ni Lu Wentian. Si Lu Wentian ay ang sikat na presidente ng Commerce Guild sa Tianlin City, isang malaking negosyante. Ikaw na isang mahirap na babaeng nagbebenta lang ng pancake. Paanong napunta sa iyo ito? Wala kang pakialam doon? Ibalik mo sa akin. Ibalik sa iyo? Siguradong ninakaw mo lang ito sa anak ko. Itong card? Bakit hindi ko pa nakikita? Dalhin mo ang mga tao sa bangko sa tabi ng rehistro ng kasal. Tara na, sumunod. Aray, iswipe mo itong card. Anong klaseng card ito? Hindi ko ba ito nakikita kailanman? Pakiswipe ninyo at subukan. Hindi ito maswipe. Bakit hindi maswipe? Jiang Siying, ikaw na walang kuwentang babae? Niloko mo ako ng peking card. Tingnan lang natin kung paano kita bibigyan ng leksiyon. Maldi, naglakas loob kang lokohin ako gamit ang peking card. Sino ang nagsabing peke ang card na ito? Tawagin mo ang inyong manager. Sabi ko na nga sa inyo, hindi gumagana ang card na iyan ni hindi pa namin nakikita. Sino ang nakakaalam kung peke iyan at gawa-gawa ninyo at nag-iingay pa kayo rito? Guardia. Hulihin niyo siya. Sa kanya ang card. Siya ay isang manloloko. Siya ang gumawa ng peke. Sandali. Ikaw ba ang gumawa ng peking card na ito? Ang teller mo, dapat nakapagsanay na. Hindi ba niya kilala ang black card? Ito po ba ang inyong card? Manager, sa kanya talaga ang card na ito. Totoong totoo. Hindi niya maitatanggi. Dalian mo. Ipablatter na siya. Hulihin siya. Ikaw? Ngayon din, lumapit ka at mag-sorry sa customer. Ako? Mag-so sorry? Ignorante at hangal. Kung hindi ka mapapatawad ng customer, bukas, huwag ka nang pumasok sa trabaho. Bakit? Hindi ba ito isang ordinaryong black card lang? Ignorante kang hangal. Ang card na ito ay isa sa 2 tanging pinakamataas na uri ng black card sa Tsina na may limitasyon na 1 bilyong piso. 1 bilyong piso? Ikaw, hindi mo na swipe dahil mali ang pagkakaswipe mo. Pasensya na. Pasensya na po. Inakala mo ba na kapag inagaw mo ang card at ginamit, makukuha mo na ang pera? Jiang Siying, kumakain ka sa bahay namin galing sa anak ko, gumagastos ka gamit ang pera ng anak ko. Kung hindi mo ko payagan na mag-swipe ng card, isasakdal kita dahil sa pagnanakaw ng card. O, paano kung sa akin talaga itong card? Sinabi na ng manager, 2 lang niyan sa buong Huaguo. Ikaw na isang nagtitinda lang ng pancake sa kalsada at niloloko mo pa ang sarili mong asawa. Isang babaeng mahirap at bastos. Kahit ibenta mo pa ang sarili mo sa 3 buhay, hindi mo pa rin ito mapapalitan ng card na ito. Ginoong Kerido, kilalang kilala si Jiang Siying bilang isang malas. Tingnan mo ang nangyari sa dating asawa niya. Kapag sumama ka sa kanya, malaking kamalasan ang darating sa iyo. Nahanap na po namin ang nagnakaw ng card. Boss Jiang, tatawag na ako ng pulis ngayon. Ano? Tinatawag mo siyang Boss Jiang. Boss Jiang, mayroon kayong black card, hindi kaya? Ikaw ba si Boss Jiang ng Jiang Conglomerate ng Huaguo? Mga taong walang nakikita sa mundo. Ilang Jiang Conglomerate ba ang mayroon sa Huaguo? Hindi maaari. Hindi maaari. Nasa bahay namin siya para sa anak ko. Nagsilbi siya ng parang alipin sa loob ng 5 taon. Alam ko kung gaano siya kahina. Paanong magiging posible na siya ang Boss Jiang ng pinakamalaking korporasyon sa Huaguo? Bagamat isa lang akong may bahay, nanonood ako ng telebisyon, hindi mo ako maloloko. Walang hiya. Naglakas loob kang insultuhin si Boss Jiang namin. Huye, tawagan ng pulis. Pagnanakaw ng card, nabigong pandaraya sa paggamit ng card, kaming Jiang Conglomerate ay pananatilihin ang karapatang kasuhan siya. Masusunod? Boss Jiang, dalhin siya. Paanong magiging Boss Jiang siya? Kung siya si Boss Jiang, paano makukuha ng anak ko si Boss Jiang? Nagkamali ako. Nagkasala ang pamilya namin sa iyo. Ikaw ay mapagpatawad. Patawarin mo ang anak ko. Anong nangyari sa anak niya? Mukhang nakalimutan na ni Boss Jiang ang maraming bagay. Si Wu Fan,
ay pinagbawal na sa buong industriya. Maawa ka na. Bitaw. Hindi ba ginagamit mo ang card na iyon para kunin ang allowance ko? Bakit ka kinulong? Ang card na iyon ay kay Jiang Jiang. Huwag ka nang magsalita. Si Jiang Xing na naman ba ang babaeng iyon? Wala akong mahanap na trabaho ngayon. Ayoko na ring mabuhay. Dadalhin ko sa kamatayan ng babaeng iyon. Si Jiang Xing. Wu Fan, akala ko ang pagpapataw sa iyo ng ban sa industriya ay magtutulak sa iyo na magnilay ng mabuti. Kung mahusay ang pagninilay mo, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Jiang Xing, ikaw na babaeng walang hiya. Huwag kang umasa na dahil nakakapit ka na kay Boss Jiang at Young Master Zhao ay kaya mo nang maghari-harian dito sa lungsod ng Tianlin. Paumanhin? Sa ngayon kaya ko nang maghari-harian at hindi ko kailangan ng sinuman para kumapit. Bakit? Kung wala kang kinakapitan, sa tingin mo, mararating mo ang kalagayan mo ngayon. Ang korporasyon ng Jiang, pinaghirapan ko iyan ng sarili kong pagsisikap. Kasinungalingan. Nagpapanggap ka. Ano? Korporasyon ng Jiang? Aling Jiang? Iyon mismong Jiang na nasa isip mo ngayon. Oo, anak. Sa kanya ang card na iyon. Siya si Boss Jiang. Ang card na iyon ay kayang mag-swipe ng 1 bilyong piso. Tunay na nagkamali kami ng pagtingin sa iyo. Jiang Xing, anong klase ng pangkukulam ang ginawa mo sa nanay ko? Sinundan mo ako sa loob ng 5 taon. Hindi ka nangangahas na lumihis kapag iniuutos kong pumunta ka sa silangan. Iyon ba ang kayang gawin ng pamilya ng yaman ng Jiang? Dahil iyon sa akala ko ikaw ang nagligtas sa akin, kaya ako naging masunurin sa iyo para mapanatili ang pagkalalaki mo. Tinago ko ang totoong pagkatao ko gamit ang pagtitinda bilang palusot para palihim na suportahan ka. Xing, alam kong nagkamali ako. Ako ang nagkasala sa iyo. Xing, alam kong nagkamali ako, nakikiusap ako sa iyo. Ako ang naging bulag, si Lin Wanner ay walang kuwentang tao. Nang makita niyang wala na ako, iniwan niya na lang ako kaagad. Hindi ba iyon ay mabuti? Hindi ba kayong dalawa ay tadhana para sa isa't isa? Xing, sa totoo lang, sa puso ko, ikaw pa rin ang pinakamamahal ko. Umuwi na tayo at mamuhay ng maayos. Hindi ko nahahayaan muli ang nanay ko at kapatid ko. Nasaktan at bugbugin ka, at bigyan ka pa ng gamot. Tawagin mo akong Miss Jiang. At saka, kayong pamilya, umalis na kayo agad sa Tianlin? Palayasin kayo hanggang sa dulo ng mundo? Ayaw ko nang may makakaalam pa na ako at ang inyong pamilya ay may anumang koneksyon. Sige. Aalis ako. Aalis na kami agad. Tara na. At saka, umalis kayo sa Tianlin sa loob ng 3 araw? Bibigyan pa kita ng isa, pang pagkakataon sa trabaho. Kung hindi... Salamat Miss Jiang sa pagpapalaya sa amin. Ngayon, siguro naman wala ng ibang taong walang kinalaman. Ang hahadlang sa pagpapakasal natin, hindi ba? Natatakot ka pa ba? Ano ang kinakatakutan ko? Ang mapangasawa ang pinakamalaking financial group ng Huaguo? Isang malaking tycoon. May pressure ba? Dati meron. Ngayon wala na. Bakit? Ikaw para lang maparamdam sa akin ang iyong halaga. Sinadya mong magdirekta ng isang pagdukot para iligtas kita, hindi ba? Natanggap ko ang kabutihang ito? Halos mawala ka sa akin dahil sa walang kuwentang. Pagka-boss na iyon. Ay, dali na. Malapit na silang mag-uwian. Hindi pala basta-basta ang babaeng mukhang pera na ito. Ikakasal pala siya sa batang henyo ng Tianlin, si Zhou Fang. Haha, hindi ko talaga inasahan. Para sa mga mayayaman na yan, ngayon engagement, bukas kansela, ngayon kasal, kinabukasan hiwalay na, hindi na bago yan. Anong pag-asa naman ang inaasahan ni Jiang Xing? Akala niya ba talaga na dahil sa lalaking mukhang walang alam ay sigurado na siya? Isa pa, pangalawang kasal na niya at iniwan pa siya ng dating asawa niya. Hi, si Young Master Zhou. Hindi ko alam kung anong panggayuma ang ginamit sa kanya para magpakasal sa isang babaeng nagtinda sa bangketa at pangalawang asawa na. Haha. Huwag kang magmadali. Hindi pa ako nakakarating. Ako si Young Master Han. Paano magsisimula? Huwag kang magmadali. Hindi pa ako handa, si Han Xiao. Bakit ka magsisimula ng mas maaga? Jiang Xiang, niloloko mo ang iyong mapapangasawa. Nakikipag-ugnayan ka sa ligaw na lalaking ito rito. Paano mo pananatilihin ang dangal ng pamilyahan? Saan mo ito ilalagay? Han Xiao, nag-alok ako sa iyo ng bayad para sa paglabag. Ikaw mismo ang tumanggi. Ang maliit na halaga ng bayad para sa paglabag na iyan, wala akong pakialam. Dumating ako rito ngayon upang tuparin ang aming kasunduan sa kasal. Hindi ko inaasahan na si Han Xiao ay isa pa ring taong mapagpahalaga sa tradisyon. Siyempre, ang paghahanap ng isang asawa na may kakayahan at may malaking suporta, siyempre mas kapaki-pakinabang kaysa sa paghahanap ng isang mayaman na dalaga na puro gastos lang at walang laman ang utak, mas sulit, hindi ba? Paano kung igiit ko na ayaw ko pa rin? Jiang Xing,
Ang pamilyahan ay isang matandang pamilya na mayaman. Ako ang ikalimang henerasyon ng matandang pamilyang mayaman. Kumpara sa isang tinatawag na batang financial genius, alin ang masulit sa iyo? Baka naman nagtitinda ka hanggang sa nasira na ang iyong utak? Han Xiao, mukhang naging ugali na ninyo sa mga mayayaman ang paglalaro ng pag-ibig at hindi ninyo nauunawaan kung ano ang tunay na pag-ibig. Sa tingin ko gusto ka ni Luo Yuan. Hindi ba mas maganda kung babalik ka sa kanya? Paano kung sabihin ko na di ako magpapakasal sa iba kundi sa'yo? Ngayon, nasaksihan ko talaga kung paano mag-propose ang mayayaman. Sobrang bongga, putsa. Hindi ko alam kung anong swerte ang dumating kay Jiang Xing, ang babaeng dukha na yan. Kung ako lang yan, tiyak na iiyak ako at magmamakaawa kay Han Xiao. Kahit pagaano kagwapo si Zhou Xiao, paano siya makikipagkompetensya sa pamilyahan? Kumusta, Jiang Xing? Ay, tsaka, nariyan din pala ang karibal ko, si Zhao Xiao. Makinig ako sa aking nobya. Hindi ka man lang nagagalit? Bakit naman ako magagalit? Ipinapakita lang nito na tama ang pinili ko. Isa siyang pambihirang babae. Han Xiao, talagang napakamapilit mo? Sige na. Para lang hindi ako mapunta sa iyo, kailangan ko na rin gumamit ng mga taktika. Ano? Kaya ba ni CEO Jiang na kontrolin ang iyong pagpapakasal? Sa ilalim ng Han Group, mayroong kabuuang 136 na subsidiary. Simula ngayon, bawat minuto, paalisin ang isang branch ng Han Group mula sa lokal na Chamber of Commerce. Simulan na ngayon. Kumusta, Han Xiao? Kung sa tingin mo hindi pa ito kalakihan ng kawalan, pwede mo akong yayain na magpakasal, sige. Han Xiao, anong nangyayari sa iyo? Una, sinigawan mo ako sa reunion, tapos pumunta ka rito para pakasalan ako, at ngayon lumuhod ka pa. Ayos pa ba ang mental health mo? Ikaw si Jiang, ikaw si Boss Jiang. Tanging si Boss Jiang lang ang may kakayahang gawin ito. Kaya pala ipinipilit mong ako ang mapangasawa mo? At handa kang iwan ang nobya mong nakainggrandeng na. Makasama ang tulad mo, walang magandang kahihinatnan. Minsan na akong nagkamali. Ayoko nang magkamali pa ulit. Ako ang bulag, sadyang hindi ako nararapat para sa iyo. Pakiusap, kakalasin na natin ang kasunduan sa kasal na ito. Pakiusap. Sige. Dahil si Han Xiao mismo ang humiling na kalasin ng kasunduan, maghiwalay na tayo ng mapayapa. Tsaka pala, kung ibubunyag mo ang pagkatao ko, alam mo kung anong mangyayari. Huwag kang mag-alala, kahit isang salita hindi ko sasabihin. Aalis na ako ngayon. Aalis na ako. Kunin mo ang dote mo at lumayas ka? Hindi po. Itong mga bagay na ito, sana tanggapin mo bilang regalo sa iyong engagement. Alam kong hindi mo ito mapapansin, pero gusto ko lang ipahayag ang aking intensyon. Kaya sana ay tanggapin mo ito